Ang Devil Emperor. Credit to the author. 571 hanggang 600. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang iba ay labis na nabigla sa kalupitan. Bukod sa pagiging mga elite ni na Feng-Chi at Yuan, una sa lahat, sila ay mga apo ng mga elder. Kahit ang sect leader ay hindi kayang hawakan sila. Ngunit isang anomalya ang lumitaw at pinatay sila mismo sa harap ng kanilang mga mata. Hindi ba siya natatakot na mabaliw ang mga matatanda? Tumingin ang tatlo kay Ethan nang may takot, baliw siya, baliw na walang pakialam. Nakaramdam silang lahat ng panganib dahil sa kadaling pagpatay sa dalawa dahil sa takot na sila ang susunod sa bucket list ng baliw na ito. Walang oras si Ethan para alalahanin ang mga extra, kinuha niya ang mga gumugulong na ulo at isinilid ang mga ito sa kanyang thunder ring. May kontentong itsura, saka siya umalis. Pangungutya lang ang iniwan niya. At tinatawag mo itong piling lugar. Napayuko ang tatlo sa kahihiyan. Nakakapangilabot na kahihiyan. Isang walang kwentang tao ang nanguyam sa buong elite area at sa unang pagkakataon ay naibigay na sa kanila ang kanilang mga ari-arian sa kasaysayan ng Demon Scheming Sect. Ngunit ang tunay na nakakahiya ay sila, ang tugatog ng mga talento ng Demon Scheming Sect, ay hindi kayang tumanggap kahit isang suntok. Ang mga piling tao na ito ay mas mababa pa kaysa sa isang manggagawa. Gayunpaman, hindi iyon ordinaryong manggagawa. Ngunit hindi iyon ang maaalala ng mundo. Ang tanging sasabihin lang nila ay kung paanong ang mga piling tao ay walang kabuluhan. Woody, gusto mo pa ring lumaban? Tanong ni Chanlong mula sa isang bunganga sa kung saan. Nanginig ang mukha ng nakababatang kapatid na lalaki, habang nakatingin sa kalat ng mga walang malay na elite at nanlumo ang kanyang puso. Umiling si Chanlong, ano ba ang saysay, di ba? Kahit na maging pinakamahusay ka pa, isa na lang itong walang laman na titulo ngayon. Hindi, lalaban ako. Mapapasahin niyo ang titulong ito kahit na walang silbi ito. Kasama rito ang pagiging kahalili ng pinuno ng sekta. Nanigas ang mga mata ni Woody. Umiling si Chanlong. Tumingin si Lian Benson sa langit, sino siya? Isa ba talaga siyang manggagawa? Hahaha, huwag kang magpakatanga. Iisa lang ang High Venerable na ibinigay sa atin ng Labor Office at nasa ilalim ito ng proteksyon ng sekta at mga ninuno. Paano tayo bibigyan nito ng isa pang disipulo na mas halimaw pa? Nanunuya si Woody, Lian Benson, hinahamak mo ang politika ng panloob na sekta at ikinukulong mo ang iyong sarili sa lugar ng mga piling tao para magsanay, kaya hindi mo alam kung ano ang nangyayari. Dinala ng pinuno ng sekta ang batang ito mula sa labas. Itinatag niya ang Elite Labor Office at kinuha ang pundasyon ng panloob na sekta. Ang iyong dalawang lolo ay nasa panig niya rin at ngayon ang dalawang panig ay nag-aaway para sa mga piling tao. Nagpunta sina Feng-Chi at Yuan at gumawa ng gulo sa tanggapan ng paggawa sa utos ni Kagalang-Galang Shi. Wala roon ang batang ito noong mga oras na iyon at ang mga matatanda at Kagalang-Galang ay nasa isang pagpupulong. Kaya nga gumana ito. Akala nila ay inaamin ng bata ang pagkatalo sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng isang piging, ngunit tingnan mo kami ngayon. Tinatawag mo ba itong isang paghingi ng tawad? Isa itong nakamamatay na piging. Ang tanggapan ng paggawa ay naghahanap ng dugo. Bumantong hininga si Woody, gusto ko sanang ipaalam ito sa amo pero tinamaan ako ng husto ng batang iyon, hindi ako makagalaw. Natigilan sina Lian Benson at Chanlong. Kampi ang dalawa nilang lolo sa bata pero ang sama pa rin ng loob niya sa kanila. Pero isa pa, hindi sila kilala ng lalaki. Sapat na ang awa na iwan silang buhay. Lumamig ang kanilang mga alon dahil doon. Mas naging ligtas ang pakiramdam ni Lian Benson dahil alam niyang kakampi niya ang kakatwang iyon. Ang pagdadala sa kanya sa piling lugar at pagsali sa darating na Double Dragon Gathering ay magpapataas ng kanilang pag-asa na makalabas ng buhay. Isang dapat magkaroon ng makajos na kasamahan sa koponan. Samantala, pumunta si Ethan sa piging ng paghingi ng tawad kung saan nakaupo ang lahat ng mga bisita, imbatado man o hindi, lahat ay duguan doon. Bakit? Itatanong ng isa. Para manood ng palabas. Sina Kagalang-Galang na Chi at Benson ay naupo kasama ang mga matatanda ng Labor Office ng may malungkot na katahimikan. Ito na siguro ang pinaka-nakakahiya na sitwasyon kahit sa buhay nila. Hindi rin naman bumuti ang kalagayan ng mga manggagawa.
Dahil marami sa kanila ay mga panlabas at panloob na disipulo, pinagsisihan na nila ang kanilang desisyon matapos mapilitang tiisin ang ganitong kahihiyan. Sa kabaligtaran, ang mga tagapakinig ay sabik at tuwang-tuwa na makita ang piging na ito na labis na naantig at natawa sa kanilang kasawian. Sino ba naman ang nagsabi sa iyong umalis? At para saan, ilang palamuti? Ngayon, tingnan mo, wala kang respeto sa sarili o dignidad, hahaha. Kung tungkol naman sa mga pangunahing panauhin ng palabas ngayon, ang pangalawa at ikapitong nakatatanda, na walang kaalam-alam sa karumaldumal na pagkamatay ng kanilang mga kamag-anak, ay labis na nagmalaki, at nakaupo roon ng mayabang. Katabi nila ang mga kagalang-galang na gabay ng mga elite, ang tatlong halimaw ng impyerno, kasunod ang grupo ni Hardy na binubuo ng 4. Nagsimula ang lahat sa kanila at narito sila ngayon upang humingi ng tawad sa publiko. Iyon ang dahilan kung bakit sila nanatili sa malapitan. Bagamat tila iba ang sinasabi ng kanilang mababangges na tingin at seryosong mga mukha. Lalong nagmayabang ang pangalawa at ikapitong elder habang lalo nilang nakikita ang kanilang kapitan. Isang eksplosibong reaksyon ang kanilang nilalayon, o paano pa nila sila matatapos. Kung tungkol naman sa mga matatandang nasa loob ng sekta, malamig ang kanilang tingin, naghihintay sa pag-uusok ng baril. Nakahanda na ang entablado, nakataas na ang kortina, handa ng tuluyan itong ibagsak sa tanggapan ng paggawa. Kagalang-galang na Chi, kagalang-galang na Benson, matagal na tayong naghihintay. Simulan na natin. Tumingin ang pangalawang elder sa paligid ng nakangiti. Pinalis siya ni kagalang-galang Benson, hindi pa dumarating si Katie wala Kindstone. Si Stuart Kindstone, isang ordinaryong manggagawa. Pang-uuyam ng ikapitong elder, nako, paanong bumagsak ang mga elder at kagalang-galang ng labor office, at nangailangan ng isang disipulo para sabihin sa kanila ang gagawin. Iyan ang dahilan. Piging, haha. Sumabay sa kanya sa pagtawa ang mga matatanda ng panloob na sekta, hinahamak at kinukutya ang mga tao ng labor office. Ngayong nawala na ng dignidad ang labor office, nalasahan na rin ng mga tao ang kahihiyan, na naging dahilan para maging ang mga inner disciples ay hamakin sila. Papatayin sana nila ang mga ito sa anumang paglabag noon, samantalang ngayon, kailangan nilang magnitnit sa galit dahil kahit ang mga batang ito ay kinukutya sila. Sa sobrang bigat ng kahihiyan, pinagsisihan pa nila na tumanggi sila. Bulok na Ethan, nawala mo ang lahat ng aming dignidad sa isang gabi lang. Sumigaw ng kawalan ng katarungan ang mga nakatatandang miyembro ng labor office at isinumpa si Ethan. Nag-aalab sa galit si kagalang-galang Chi, ngunit sinabi niya, itinatag ni Stuart ang elite labor office at hinirang siya ng sect leader bilang pinuno ng establishmentong ito. Dapat nating lahat siyang sundin. Hindi maaaring magsimula ang piging nang wala siya. Bilang isang piging ng paghingi ng tawad, dapat niyang tugunan ang ating mga pangangailangan at kagustuhan. Ngunit isang ordinaryong manggagawa ang naghanda ng piging na ito at pinaghihintay pa rin tayo sa kanya. Wala siyang balak na magbago ng isip. Hindi kami nananagot sa tanggapan ng paggawa at hindi namin kailangang sundin ang inyong mga patakaran. Kung gusto nyo pa ring maghintay, problema nyo na iyon, pero kami ay mga elder ng panloob na sekta. Simulan na ninyo ang piging o aalis na kami. Pinalo ng pangalawang elder ang mesa habang sumasagot ang mga oldest ng inner sect, walang saysay ang peking piging ng paghingi ng tawad. Umalis na lang tayo. Ire-report din natin ito sa sect leader, dahil sa pag-aaksaya lang ng oras natin. Umiling sina kagalang-galang Chi at Benson sa kanilang pagkatalo. Pulala ng pulala ang galit ng grupo ni Locke sa bawat segundo. Tanging ang tatlong halimaw ng impyerno ang nagtatangkang pag-aanan ang usapan, habang ikinukwento ni Halimaw Yang ang kanyang revolusyonaryong kasaysayan at mga dakilang gawa. Mga tao, kung sa tingin ninyo ay nakakabagot ito, ikukwento ko ang ating mga araw sa pagtitipon ng Double Dragon habang wala si Stuart Kindstone. Noong mga panahong iyon, pinangunahan ng 4 na halimaw ng impyerno ang matatapang na piling tao patungo sa pagtitipon ng Double Dragon. Teka, sandali, tumigil ka. Hindi kami nababagot, kahit kaunti. Hindi mo kami kailangang paliwanagan. Sigaw ng lahat bago pa man sumobra ang sinabi ni Findyang. Nabanggit na ng bulok na si Findyang ang kwentong ito ng 800 beses at hanggang ngayon ay tinatawag pa rin itong isang napakasamang sikreto. Wala nang mas katawa-tawa pa sa kanya. Nagtampo si Findyang sa kanilang halatang pagtanggi at nilunod ang sarili sa alak.
Tumawa sina Findglade at Findlin. Noon sumigaw ang isang disipulo, dumating na si Stuart Kinestone. 572. Lahat ng mata ay nakatuon sa pasukan ng lambak. Isang payat na figure ang biglang lumapit, may mapagpakumbabang ngiti sa kanyang mukha habang nakayuko ang kanyang ulo tuwing nakakasalubong niya ang mga tao. Pasensya na, medyo nahuli ako, hahaha. Nagningning sa paghamak ang mga mata ng pangalawa at ikapitong matanda. Ito ba ang lalaking may hawak sa Elite Labor Office? Maaaring nagpakita siya ng kapangyarihan sa kompetisyon ng Inner Sect pero wala siyang magagawa kung wala siyang lakas ng loob. Siguradong nanginginig siya sa takot para gawin ang isang nakakahiyang piging. Pinaglaruan siya ng bawat matandang miyembro ng Inner Sect at maging ang ilan sa kanilang mga disipulo. Habang ang mga mukha ng panig ng Labor Office ay nag-aalab sa init dahil sa kahihiyan at pagsisisi na napahiya kasama ang lalaking ito. Gayunpaman, kakaiba pa rin para sa kanila kung paano naging isang walang kwentang tao ang napakadeterminado at napakatalinong si Stuart Kinestone. Nagpakita si Ethan ng parehong mainit na ngiti habang papunta sa harapan ng mesa at yumuko, maraming pasensya na. Naantala ako at humihingi ako ng tawad. Hahaha, ayos lang ang lahat. Ang mahalaga lang ay nandito tayong lahat. Kinamuhian ni Findyang ang mahinang ugali ni Ethan ngunit na magitan pa rin, balang araw, ang Elite Labor Office at ang panloob na sekta ang magiging haligi ng Demon Scheming Sect. Kailangan nating kalimutan ang nakaraan. Sigurado, gagawin namin. Ngumisi ang pangalawang elder kasama ang ikapitong elder sa loob at pareho silang nakangiti ng abot-tenga. Nagsimula ang pangalawang elder sa kanyang karaniwang kahihiyan, Ethan, ikaw ang nag-ayos nitong piging ng paghingi ng tawad, pero ikaw pa rin ang huling darating. Matatawag mo ba itong pagiging tapat? Bumawi ka sa amin o hindi mo na maririnig ang katapusan nito. Hindi ba't nandito tayong lahat? Bakit ang tigas ng ulo mo? Hinampis ni Kagalang-Galang Chi ang mesa habang ang dalawang elder ay may parehong mapangutsyang ngiti. Hihihi. Malapit na silang sumabog. Mas mabuti kung ikaw ang magsimula ng gulo. Ngumisi ang ikapitong elder, Kagalang-Galang na Chi, ang inyong panig ang nag-isip ng piging ng paghingi ng tawad para sa mga pagkakamaling nagawa ninyo sa amin. Kaya mas mabuting yumuko ang Elite Labor Office ng may katapatan para sa kanilang mga pagkakamali. Tama ba ang inyong saloobin? Bakit hindi ako makaramdam ng kahit kaunting katapatan mula sa inyo? Hindi namin kayang tiisin ang ganitong galit at kay-abangan at pupunta kami sa sect leader dala ito. Bakit ka, nagngalit ang mga ngipin ni Kagalang-Galang Chi, handa nang sumuntok. Inalis ni Ethan ang tensyonadong mood, ngayon na, Kagalang-Galang na Chi, huminahon ka na. Kami ang mali. Tama ang ikapitong elder, kailangan naming maging tame time sa aming paghingi ng tawad. Umupo ka na lang ulit. Tinitigan siya ni Kagalang-Galang Chi at gustong bugbugin ang punk. Hindi ba't sinabi mong kasalanan nila? Bakit ka umaarte na parang kasalanan namin? Mayayabang ang mga matandang iyon na may magandang dahilan, tapos ngayon, lahat na lang ang hinahabol nila. Hindi pa nangyari ang isang kaso kung saan ang isang Kagalang-Galang ay pinahiya ng mga matatanda lamang. Bumantong hininga, si Kagalang-Galang Chi ay bumagsak sa kanyang upuan, habang ang grupo ni Locke ay galit na galit kay Ethan. Sino ang mag-aakala na si Stuart ay magiging ganoon kaduwag sa harap ng mga matatanda? Nawasak ang kanilang pananampalataya kay Ethan, at ang mga manggagawa ay yumuko sa kahihiyan. Ito ay ang pagsakop sa kampo sa pamamagitan ng pagkatalo sa general, hahaha. Tumatawa ang panloob na sekta sa loob. Tumango ang pangalawang elder bilang pasasalamat, ang kanyang ngiti ay napakaliwanag, Stuart Kinestone, ramdam namin ang iyong sinseridad, ngunit ang tunay na mga nagkasala. Huwag kang mag-alala, tiyak na hihingi sila ng taos-pusong paghingi ng tawad sa mga matatanda. Naintindihan ni Ethan ang sinabi at humarap sa grupo ni Locke, huwag kayong tumayo lang dyan, humingi kayo ng tawad. Nanginginig ang apat sa galit. Ngumisi ang pangalawang elder sa loob-loob niya, iyan ang kalokohan na gusto kong makita. At sinigurado niya mas lalong lumala ang init ng ulo, ganito ka ba humihingi ng tawad? Humph, dapat mong katukin ang noo mo, at purihin din kami. At baka lang, tanggapin namin. Purihin mo ang lola mo, ang kulit mo. Hinampis ni Locke ang mesa ngunit pinigilan siya ni Ethan na tumayo. Kumurap si Ethan, sa totoo lang, kasalanan ko lahat.
Ako ang dapat humingi ng tawad, ito ang buong layunin ng piging na ito. Kung nais ng mga matatanda ng pagpupuri, iyon ang iaalay ko. Stuart Kindstone. Sigaw ni Locke. Kinawian siya ni Ethan. Nag-isip ang dalawang matanda habang baka sa kanilang mga mukha ang pagmamalaki. Aba, siya ang nangungunang pinuno ng Elite Labor Office. Ang pagpapaluhod sa kanya ay magdudulot ng matinding pagdurog sa Labor Office. Mas mabuti na ito kaysa sa mapahiya ang grupo ni Locke. Hihihi. Naguguluhan tayo kung paano papayagang sumuko ang punk pero kusa niya naman itong ginagawa. Ang galing. Tama ka na sa panggugulo ng apoy. Tumawa ang dalawang matanda at tumango, basta't gawin ninyo ang lahat, sige. Ngayon, sabihin ninyong hindi na muling makikialam ang Labor Office sa panloob na sekta at sa elite area at patas na natin ito. Sige, huwag mo lang pagsisihan. Maraming matatanda at kagalang-galang na tao ang nandito, pumalakpak si Ethan pabalik. Tumango ang dalawang matanda na parang nanalo, syempre, kami ay mga mayabang na matatanda na hindi kailanman mamimili ng mga manggagawa. Alam kong mapagkakatiwalaan ko ang katapatan ng mga matatanda. Agad na nagpalit ng tono si Ethan. Sumimangot ang mukha niya na para bang isang pagsubok ang pagyuko. Alam ng panig ni Locke na nakakulong siya sa nakakahiyang eksenang ito pero sumigaw pa rin siya. Stuart Kindstone, ako na ang gagawa para sa iyo. Si Sir ang pinuno ng Labor Office. Hindi mo maaaring ibaba ang iyong sarili. Ano na lang ang magiging epekto nito sa ating lahat? Huwag, hayaan mo ako. Iniligtas ako ni Katie Wala Stewart at ang pinakamababa kong magagawa ay tanggapin ang kahihiyan ni Katie Wala Kindstone. Hindi, ako. Ang tagal mo nang binabantayan si Grace. Luna, bakit ako inaaway ng isang babae dahil dito? Gagawin ko. Lahat sila ay naglalaban para tanggapin ang kahihiyan ni Ethan. Ngunit nalungkot ang dalawang nakatatanda nang matuklasan nilang mataas ang pagtingin kay Ethan matapos lamang niyang pamunuan ang Elite Labor Office sa loob ng maikling panahon. Kaya pa niyang pagtalunan ang mga mayabang na talentong ito kung sino ang magpapusa ng pasanin na ito. Talo ang inner sect laban sa kanya sa bagay na ito. Puro halik lang ang alam nila. Hindi na dapat mabuhay pa ang lugar na ito. Sumigaw ang mga matatanda, tumahimik kayo, pwede ba? Kay Ethan ito at dapat niyang panagutan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikitang inuuntog ang ulo niya ng 3 beses. Nanginginig ang iba at nanlumo ang kanilang mga puso. Naisip nilang gusto lang makuha ng dalawang ito si Ethan sa lahat ng paraan. Wala silang pakialam sa ilang mga disipulo. Nagkibit balikat si Ethan, nakikita mo ba kung gaano ako kamahal ng mga matatanda? Huwag ka nang mag-away pa dahil ako ang may kasalanan dito. Napatawa si Ethan habang pinagmamasdan ang mga manunood bago lumapit sa mga nakatatanda na may ngiting humihingi ng paumanhin, mga nakatatanda, lubos kong pinagsisisihan ang aking mga nagawa at humihingi ako ng tawad. Upang maipakita ang aking lubos na katapatan, naghanda ako ng regalo at pagkatapos ay magkuyuko ako. Hindi ko alam na may ganito palang masochist at walang muwang na hanggal. Hindi ba't ang dalawa nating batang ito ang humamon sa Labor Office? Paano ito naging pabor sa atin? Pero kung mapilit siya sa regalo, hindi natin basta-basta masayang ang sinseridad niya. Hindi magandang asal yan. Tumawa ng mahina ang mga matatanda. Nagliwanag ang kamay ni Ethan at nagpakita ng 5 kahon. 3 ang ibinigay niya sa mga demonyo at yumuko, sana ay makatulong ito upang maibsan ang pinsalang naranasan ng inyong mga disipulo. Alam nating lahat kung sino ang dapat sisihin dito kaya bakit mo kailangang ibaba ang sarili mo ng ganito. Umiling ang 3 Fins of Hell at nagsalita si Findyang, ang Reg Along ito ay pangako ninyo sa amin, ngunit mas naiintindihan namin kayo kaysa sa lahat. Hindi ninyo kailangang humingi ng tawad dahil kinakatawan ninyo ang buong Elite Labor Office. Hahaha, tatandaan ko yan. Yumuko si Ethan. Tiningnan ng 3 Fins of Hell ang maluhating liwanag na lumalabas mula sa mga kahon, nilasap ang makapal na espiritual na enerhiya at nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Sumigaw ang lahat ng iba, mga kayamanang demonyo ng ika-9 na baitang. 573. Yaman ng demonyo sa ika-9 na baitang. Kumaibot-kibot ang mga mata ng dalawang matanda sa kasakiman at pag-asa. Nabulag sila ng nakasisilaw na liwanag na nagmumula sa mga kahon.
Nabalitaan na nila kung paano napakayaman ng elite labor office, pero ang makita ay ang paniniwala. Ang batang ito ay kumuha ng 3 kayamanang demonyo ng ika-9 na baitang, at sa itsura nito. Napakahusay ng mga ito. Gulat na sinuyod ng mga halimaw ang mga palamuting nasa kanilang mga kamay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng mga matatanda at nabaling ang tingin nila sa huling 2 kahon ni Ethan. Kayang magpanggap na yumuko ang batang yan kung ang ibig sabihin niyan ay makuha natin ang mga napakahalagang demonyong kayamanan. Sulit ang lahat. Sumanghel si Ethan sa loob at tinapik ang mga kahon. Sabik ng malaman ng 2 matanda kung ano ang laman ng mga kaong iyon. Kailangan lang nila ng mga makintab at magagandang palamuting iyon. Ngunit pinag-ibayo ni Ethan ang lahat ng kasabikan hanggang sa hindi na sila makaupo ng maayos. Saka lang niya sinabi, mga nakatatanda, tatanungin ko kayo sa huling pagkakataon. Kung ako ay magyuko at hihingi ng tawad, hahayaan nyo na lang ba ang bagay na ito? Bilang mga elder ng sekta, ang aming salita ay ginto. Ngayon, bilasan ninyo ang paghatid ng mga regalo. Hindi naging matyaga ang pangalawang elder. Hindi inaalis ng ika-7 matanda ang tingin sa mga kahon, ang kanyang utak ay abala sa pag-iisip. Ngumisi si Ethan at inalok ang mga kahon, hahaha, kung gayon, kung maaari ninyo akong parangalan, mga matatanda. Sabik na sanang buksan ng 2 ang mga ito ngunit ang kanilang nakita ang nagpahinto sa kanila sa kanilang paglalakad. Nagtaka rin ang lahat, habang si Ethan ay tinanggal ang kanyang mapagkumbabang ngiti at pinalitan ito ng mas nakakatakot na ekspresyon na babagay sa nararamdaman. Anong mga kayamanan ang nakapagpawala sa kanila ng ganito kalalim? Tanong ni Findyang. Nagulat din siya nang sumilip siya sa mga kaong iyon. Ngayon, mas lalo pang naguluhan ang mga manunood. Anong mga banal na bagay ang dala ng mga kahon na iyon? Nauutal na sabi ni Findyang, mga ulo. Mga ulo ni Feng Chi at Yuan. Ano ba ang sasabihin mo? Nagulat ang lahat. Kilala ng lahat ang 2 piling tao, pero ang kanilang mga ulo ay inihahain sa maliliit at maayos na kahon para sa kani-kanilang mga lolo. Gusto ba niyang magpakamatay? Matalim nilang ibinaling ang tingin kay Ethan, nakitang-kita ang kabangisan. Sinadya niya yon. Baliw at baliw siya para mangasar ng sobra sa mga matatanda. At isipin mo nga, inakala natin siyang mahina dati, gayong ang totoo, siya ang may pinakamalaking tapang sa bayag. Mga matatanda, nagustuhan niyo ba ang regalo ko? Mabilis na sabi ni Ethan, na parang may ginawa siyang pabor sa kanila. Ethan. Ang mga matatanda ay umungol na parang mga multo, ang kanilang mga mata ay namumula at sumabog sa lakas. Ang mga magagarang dekorasyon at masarap na pagkain sa paligid nila ay dinurog. Sumigaw ang panig ni Hardy nang sila ay matangay. Sumugod sina kagalang-galang Benson at Chi sa panig ni Ethan upang protektahan siya habang tinitignan ito ng may pagtataka. Anong problema ng batang ito? Kapag umaarte siya, niyayanig niya ang mundo. Ngayon lang nila naisip na isa siyang kawawang tao, sa sobrang liit nila ay parang gusto na nila siyang bugbugin mismo. Bagamat ang katauhan na iyon ay nawala sa isang iglap nang pumatay siya ng kamag-anak. Walang nakatatanda o kagalang-galang sa sekta ang gagawa ng ganitong kabaliwan habang ginagawa niya ito ng palihim. Ano ba talagang tumatakbo sa isip niya? Nawala ang lahat ng paghamak kay Ethan, at ang kanilang mga puso ngayon ay napuno ng takot. Baliw siya, ang pinakamatinding kaaway na mayroon siya. Ngayon, huwag mong sabihin kulang ang regalo ko sa mga matatanda. Napakamot ng ilong si Ethan habang nakangiti, matapos kong ibuhos ang puso at kaluluwa ko rito. Gumawa pa ako ng paraan para mayakap ng mga matatanda ang mga apo nila. Kung hindi, itatapon ko na sana ang mga ulong yan sa mga aso. Ikaw. Umungol ang mga matatanda, sumasabog sa uhaw sa dugo at pagnanais na maghayganti. Pumagit na si Findyang bago pa man maging mas mapanganib ang sitwasyon, teka lang, kailangan muna nating alamin ang sanhi at bunga nito. Nagsimula siya, Ethan, sabihin mo sa akin ang totoo, pinatay mo ba sila? Pero nasa piling lugar sila. Oo, para saan pa ba sa tingin mo itong piging ng paghingi ng tawad? Tumawa si Ethan, pumunta ako sa elite area ng maaga, nakahuli ng ilang ulo, at saka bumalik agad dito.
Kaya kinailangan kong humingi ng tawad sa inyo, mga kagalang-galang. Patawarin ninyo ako sa paggawa ng eksena sa inyong lugar. Pero dahil napatawad na ninyo ako, ayos na ang lahat. Ang pangalawang dahilan ay para humingi ng tawad sa mga matatanda. Pasensya na, naasayang ko ang inyong mga kamag-anak, pero umaasa akong hindi ninyo ito mapapansin. Sinasabi mo bang humingi ka ng tawad para dito? Sigaw ni Findyang. Nagulat ang lahat. Ang ibig mong sabihin ay nahuli si Steward sa piging dahil nagwawala siya sa piling lugar. At dumating siya sa tamang oras para humingi ng tawad, ang ibig kong sabihin ay pangungutya. Nakakabaliw. Walang makapaniwala sa narinig nila na ang isang manggagawa ay makakarating sa ganito kalayo. Ngumiti si Ethan kay Findyang, hahaha, kagalang-galang, bakit ka pa nagtatanong kung alam mo na? Hindi ba't ang mga batang ito ang nagdulot ng kaguluhan sa labor office? Hindi namin kasalanan iyon kaya bakit kami hihingi ng tawad? Ginawa ko ang piging na ito para lang humingi ng tawad sa lahat. Hindi pa ba sapat ang paliwanag ko? Nahihiya ako na kinailangan kong saktan ang iyong mga disipulo. Pero akala ko ang ibig mong sabihin ay binali ni Tiago ang kamay ni Yuan, natigilan si Findyang. Natatawang sabi ni Ethan, ako ba ang may gawa niyan? Ako mismo ang pumunta rito para humingi ng tawad, pero dahil sinabi mong hindi na kailangan, sarado na ang usapin tungkol sa mga piling tao. Huwag mong sabihing babaliktad ka sa pangako mo, lalo na't napakaraming matatanda at kagalang-galang na tao sa paligid. Nanginig ang mga mukha ng mga halimaw at nagkatinginan sila ng may mga nakakalokong tingin, iniisip kung paano nila nataman ang kamay niya. Hinamon ng batang ito ang kanilang piling lugar at pinatay ang kanilang mga alaga, pero ngayon, tinanggap na nila ang kanyang paghingi ng tawad ng may ngiti sa kanilang mga labi at may ilang maliliit na bagay sa kanilang mga bulsa. Paano sila? Anong paghingi ng tawad ang nasa isip mo para sa kanila? Reklamo ni Findyang sa grupo ni Locke. Agad na nagsinungaling si Ethan, nagkakasala sila ng pagiging mahina. Ang tanging dahilan kung bakit nakakagawa ng eksena ang mga batang ito ay dahil hindi sila sapat na malakas para pigilan sila. Pero gaya ng sabi ko, maliit lang ang kasalanan nila samantalang ako ang tunay na kriminal dito. Hindi ka ba nakikinig? Tigilan mo na ang kalokohan. Sumimangot ang pangalawang elder, matagal mo nang plinano ito, pinaghalo mo ang dalawa para pagtakpan ang mga kinikilos mo. Sa tingin mo ba ay mawawala ng saysay ang kalokohan mong dahilan pagkatapos mong pumatay sa liwanag ng araw? Bahala ka na. Pero nangako ka naman na hahayaan mo lang itong madulash kahit may ilang mga umbok sa sahig. Parang, ipapapunot kita ng buo dahil sa ginawa mo. Umungol ang pangalawang elder at ang ikapitong elder ay umungol habang sumasabog ang kanilang kapangyarihan. Nagbabantay sina kagalang-galang Benson at Chi, ngunit nagkibit-balikat lamang si Ethan, hindi na siguro mas maganda pa. Ngayon ay hindi ko na kailangang lumuhod. Mamatay ka, tuso at bulok na anak. Binaril siya ng pangalawang elder, habang ang ikapitong elder ay nasa likuran niya. Dumating sa kanya ang napakalaking lakas ng sunod-sunod. Kumurap si Ethan at ngumiti ng may pagtataka. Nakialam sina kagalang-galang Chi at Benson at itinulak ang dalawa pa atras, nagbabala, nakakalimutan ninyo ang inyong lugar, mga elder. Isipin ninyo ang kahihinatnan ng paglabag sa patakaran ng sekta dahil sa pag-atake sa isang disipulo. Hindi namatay ang apo mo kaya syempre wala kang pakialam. Sumimangot ang pangalawang nakatatanda, sa tingin mo ba ay kaya mong ipagtanggol ang punk habang buhay? Pumalakpak. Mabagal na pumalakpak si Ethan habang humahakbang papalapit mula sa likuran ng mga kagalang-galang dala ang kanyang kakaibang masamang ngiti, magaling. Naaawa ako sa pagmamahal ng mga matatanda sa kanilang mga apo. Bakit hindi ko kayo subukan? Ayon sa patakaran ng sekta, ang isang taong may mababang katayuan ay maaaring umatake sa isang taong may mas mataas na katayuan ng hindi natatakot sa mga kahihinatnan. Pinatay ko ang mga apo ninyo sa loob ng saklaw ng mga regulasyon ng sekta. Ngayon, kayo na ang hamanin, kaya kung magagawa ninyo akong punitin ng mahigpit pagkatapos, walang sino man ang makakapagsalita. Natigilan ang dalawa at nabigla ang mga manunood. Isang disipulo na humahamon sa isang elder. Hindi pa iyon nangyari noon. Walang sino man sa matinong pag-iisip ang ganoon kagustang magpakamatay. Nabigla sina kagalang-galang Benson at Chi sa desisyon ni Ethan. Sige. Sumangayon ang dalawang matanda bago pa man makasagabal ang iba.
Natatawang sabi ni Ethan, kung gayon, pareho ng sabay-sabay. 574. Nawala mo na ba? Gulat na tiningnan ng lahat si Ethan. Walang pakialam ang Songgit na to. Ginagawa at sinasabi niya ang gusto niya. Mga eksperto sa ethereal stage ang mga nandyan habang ikaw ay isang bagong trabahador sa radiant stage. Ganoon ba kaakit-akit ang kamatayan? Ethan. Nagsimula ang Venerable Benson, ngunit tumawa si Ethan. Ang mga kawawang matatandang ito ay nawalan na ng kanilang mga kamag-anak. Ang pinakamababa ko na magagawa ay ang pag-asa ng husto. Bumantong hininga si kagalang-galang Benson, hindi mo sila binibigyan ng pag-asa, kundi ng buhay mo. Ayos lang. Isa pa, lahat ng tao rito ay makakapagpatunay sa aking integridad at kabaitan. Ang lahat ay nakasalalay sa pagkakaroon ng kakayahan upang makayanan ito. Ngumisi si Ethan, gustong-gusto ko lang na mapaasa ang mga nakakainis na kot na yan, na laging nakikialam sa mga gawain ko. Tapos dinudurog sila, hahaha. Kahit gaano pa katindi ang pagtutol ni na kagalang-galang Benson at Chi, wala nang saysay na iyakan ng natapong gatas. Dahil napakayabang niya sa kanyang kakayahan, bakit hindi na lang hayaan silang ayusin ito ng mag-isa? Naiinis pa rin ang mga demonyo dahil nilampasan sila ni Ethan at hinamon ang mga piling tao. Isa itong kahangahangang contradiction sa kanilang pagkahilig sa talento dahil umaasa silang lalaki siya hanggang sa maabot ang kanyang potensyal. Gayunpaman, ang pamamahala ng sekta ay nag-iwan sa kanila ng kawalan ng pag-asa ng iharap ang hamon. Walang sino man ang maaaring makialam sa labanang ito. Lahat ay nanunood ng may sabik na mga tingin. Sa isang sulok ay may dalawang napaka-impluwensyang elder, sa ikalawa at ikatlong patong ng ethereal stage na kayang magpatomba ng isang radiant stage cultivator sa isang pitik lang ng kanilang mga daliri. Ang humamon ay ang hindi mailarawang tagapagtatag ng Elite Labor Office, si Stuart Kinestone. Pinaisip niya sila kung anong palabas ang kanyang gagampanan sa pagkakataong ito. Mula sa sandaling ibato niya ang mga ulo sa mga matatanda, napansin ng ilang matatalinong matatanda na tinutokso niya ang dalawa hanggang sa mismong sandaling ito. Pero ano ang pakinabang ng pagpapabaliw sa kanila? Na siyang lalong nagpainteresante sa laban na ito. Hihihi. Laban sa isang maliit na sigaw, sobra na ang dalawa, sabi ng pangalawang elder. Ikapitong elder, maaari ba akong maghiganti para sa iyong apo? Ang pagsali mo ay magbibigay sa kanya ng labis na pagkilala. Tutol na tutol ang ikapitong elder sa ideyang ito, ngunit tumango pa rin siya, sige, bilasan mo lang. Malinaw naman. Muling nakita ng pangalawang elder ang ulo ni Feng Chi at umungol, Fenger, igaganti kita. Ipinitik ni second elder ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang kakilakilabot na soul wind. Natigilan ang mga manunood. Iyan ang soul attack ng isang ethereal stage expert na hindi kayang tiisin ni Yuan Chi o katawan man lang. Alam ng grupo ni Locke kung ano ang kayang gawin ni Ethan, ngunit kahit iyon ay hindi sapat para sa isang soul attack na ganito kalakas. Pero wala ring pakialam si Ethan. Kumaway lang siya ng mahina na parang pinapalo ang langaw at tuluyan ng tumigil ang pag-atake. Natulala ang pangalawang elder, paano ba? Mas lalo pa ang mga manunood. Kailan pa kaya naiiwasan ng isang bagong radiant stage cultivator ang soul attack ng isang mataas at makapangyarihang ethereal stage expert? Maliban na lang kung mayroon din siyang anyong kaluluwa. Iyon lang ang paliwanag kung bakit buhay pa siya. Pero mas imposible iyon. Nakarating lang siya sa radiant stage. Tumingin ang lahat kay Ethan para malaman ang sekreto nito. Napansin ng dalawang matanda ang nakakatakot na ngiti ni Ethan at biglang tumalon ang kanilang mga puso. Ikapitong elder, kakaiba ang batang ito. Habang umaatake akong muli, pinuputol mo ang ulo niya. Utos ng pangalawang elder. Tumango ang ikapitong elder habang ang pangalawang elder ay sumugod kay Ethan ng may mas malakas na pressure sa kaluluwa. May mga bagong kabanata ng nobela na nailalathala na. Ayon sa sentido komon, malamang ay patay na ang isang radiant stage cultivator dahil sa pagkadurog ng kanilang kaluluwa. Ngunit tinanggap ito ni Ethan na parang isang kampyon. Nakatayo lang siya roon, na parang ang presyon ng kaluluwa ng pangalawang elder ay isa lamang malamig na simoy ng tagsibol.
Naging seryoso ang pangalawang elder habang ikinakaway ang kanyang mga kamay at isang dagat ng apoy ang nagliyab sa paligid ni Ethan. Impyerno. Sumigaw si kagalang-galang Benson, ang kaluluwa ng pangalawang elder ay ang elemento ng apoy at iyon ay ang apoy ng kaluluwa, walang pisikal na makakaapekto dito. Ang tanging paraan upang mapaglabanan ito ay sa pamamagitan ng isang malakas na kaluluwa. Anong gagawin natin? Hindi ba't isa lamang Radiant Stage Cultivator si Stuart Kindstone? Paano niya makakayanan ang isang Soul Fire? Natarante si Luna. Nagas ang panig ni Locke. Kasabay ng isang malamig na boses na nagmula sa loob ng nagngangalit na apoy, ikaapat na yugto ng Divine Eye of the Void, Space Crusher. Sumunod ang shockwave, nilinis ang 100 metrong globo sa paligid niya ng may isang kalabog, at ang lahat ay nawasak. Walang tsansa ang Soulfire sa ganap na saklaw na ito. Napaatras ng 2 hakbang ang pangalawang elder, gulat na gulat at may lumalabas na dugo sa kanyang bibig. Ang paglitaw ni Space Crusher ay pumuksa sa kanyang Soulfire at kaugnay nito, nagbigay sa kanyang kaluluwa ng malalim na peklat. Pero halos hindi siya makapaniwalang may kakayahan ang isang punk na gawin ang ganoong kagandang bagay. Paano niya nagawa? Ang iba ay wala sa sarili para mag-react. Isang bagong Radiant Stage Cultivator ang nakasugat sa isang Ethereal Stage Expert. Hindi yun nangyayari kailanman. Napalunok sila habang pinapanood ang mayabang na si Ethan sa loob ng apoy. Isa siyang halimaw na may lubos na kumpiyansa sa pakikitungo sa mga matatanda. Ibig sabihin, sadyang ginawa ang hamon para sila ang targetin. Ang gusto niya. Nanginig ang lahat. Hindi ito ginawa ng Katie, wala ng tanggapan ng paggawa para gumanti sa 2 disipulo, kundi para makuha ang atensyon ng mga matatanda. Napasinghap ang mga manunood nang mapagtanto nila ang lawak ng kanyang pukana. Ginawa na ang lahat para akitin sila, kasama na ang tinatawag na piging ng paghingi ng tawad, para patayin ang mga matatanda ng harapan. Nakita nila ang kanang mata ni Ethan na kuminang na may 4 na gininto ang halo at nanginig sila. Dahil matatanda sila, walang anumang hamon ang tatanggapin agad. Ang 2 ito ay biktima ng mga pangyayari, na pipilitang mapunta sa isang sulok ng hindi namamalayan na iyon ang nagbigay kay Ethan ng mataas na moralidad sa pagpapalaya sa kanila sa paningin ng lahat. Lahat ay may takot at paggalang kay Ethan. Hindi lamang mga disipulo, kundi pati na rin ang mga matatanda at mga kagalang-galang. Mas magulo ang isip ng bata kaysa sa isip ng mga matatanda. Nakangiti ng abot tenga, iisa lang ang mahalaga kay Ethan, ang pagpatay. Muling nagningning na parang ginintuan ang kanang mata niya. Unang yugto ng Divine Eye of the Void, Shift. Sumugod siya sa harap mismo ng kanyang biktima at nagpakawala ng isang atake gamit ang palad. Kasabay ng isang maladrakong dagindong, ang palad ay parang isang kuko ng dragon na may natatanging lakas na kumakamot sa dibdib ng pangalawang elder. Ang pagtatangka niyang gamitin ang kanyang Soulfire para depensa ay napatunayang mahina dahil sa matinding pressure na nagpakahirap sa kanya. Bakit ko nararamdaman ang pressure sa kaluluwa ko? Binuo mo ang kaluluwa mo. Sumigaw ang puso ng pangalawang elder sa hindi makapaniwala. Isa lamang siyang Radiant Stage Laborer ngunit mayroon pa ring soul form na parang isang Ethereal Stage Expert. At ang mas malala pa, mas malakas pa ang soul form na iyon na nagbibigay ng pressure sa sarili niya. 575. Mademonyo na kayamanan ng ikapitong baitang, Soul Eater. Natuklasan ng pangalawang elder na kulang na lang ang kakayahan niya pagdating sa paggamit ng kanyang kaluluwa sa pag-atake, kaya naman nawala ng silbi ang natatanging kakayahan ng Ethereal Stage. Dahil wala na siyang pagpipilian, lalaban siya sa lumang paraan. Hinding-hindi kayang durugin ng kanyang mas malaking Yuan Chi ang punk dahil sa kanyang Ethereal Stage Cultivation at sa tulong ng Demonic Treasure ng ikapitong baitang. Ang pakikipaglaban gamit ang mga kamao laban sa isang Radiant Stage Cultivator ay talagang katawa-tawa para sa isang Ethereal Stage Expert. Gayunpaman, alam ng lahat dito na napipilitin siya ng mga pangyayari. Pero kung may isang bagay na ipinagmamalaki ni Ethan, iyon ay ang kanyang katawan. Kasama ang kanyang matibay na brasong kilin na hindi kayang kalmutin ng kahit anong kagamitan, ang larwang iyon ng ikapitong baitang ay walang iba kundi isang palito.
Nakangiting sabi ni Ethan, pangalawang elder, hayaan mo akong ipadala ka sa iyong apo. Hay, multo ng kuko ng dragon. Umungol. Ang maladrakong dagandong ay nakadagdag sa kumikinang na braso ng kilin, na lalong nagpalakas sa kanyang pag-atake. Bigla, 12 ng mga hampas ng hangin ang tumama sa likod ni Ethan. Ang soul vibe nila ay nagpapahayag ng maraming bagay. Ang umaatake ay isa ring ethereal stage expert. Sumulyap sa ikapitong elder sa kabila ng mga talim ng hangin, ngumiti si Ethan, walang pakialam habang nagpapatuloy ang kanyang kuko. Kumalabog. Nagbanggaan ang kuko at espada, nagpakawala ng mga kislap, kasunod ang tunog ng pagkalabog ng espada. Kasabay ng isang malakas na kalabog, ang kayamanang demonyo ng ikapitong baitang ay nabasag na parang isang sanga sa ilalim ng atake ni Ethan, at habang ito ay makikita sa takot na mga mata ng pangalawang elder, ito ay tumatak sa kanya. Paf! Paf! Isang simpleng ungol ang narinig habang ang dugo at agos ay bumulwak mula sa pagkadurog sa pangalawang elder. Umalinggiso ang dugo sa loob ng ilang segundo, na nagparumi sa lupa at nagdulot ng panginginig sa mga manunood. Iba ang hulaan ng plano ni Ethan at iba naman ang makita itong naisakatuparan ng ganoon kadali. Umalis ang batang yun at ginawa niya yun. Swoosh! Isang apoy ang nagmula sa tumpok ng pulang dumi, na lumipad ng pinakamabilis mula rito. Nang kumalma na, alam ng pangalawang elder na siya ay naloko. Lahat ng ginawa ni Ethan ay isang maingat na pagsisikap na kitilin ang kanilang buhay. Hindi pa nga nakakalimang palitan ng salita, pagod na siya. Puno na siya ng pagsisisi ngayon dahil sa kanyang mainitin na ulo. Ipinakikita lamang nito kung gaano katuso at katusuhan ang bata. Ngayon, ang tanging pagkakataon niya ay ang makaalis dito at sa ilalim ng pangangalaga ni kagalang-galang Shi. Balang araw, makakapaghiganti rin siya. Napansin niya ang malamig na tingin ni Ethan sa likuran, ang balak nitong habulin, bagamat kailangan munang harapin ang mga wind blades. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng pagkasugat at paghabol sa akin o pagtatanggol sa sarili. Bumalik sa dati ang kumpiyansa ng pangalawang elder, at nagkaroon ng oras para mag-monologue, hindi mo pa ako nakikita kahit kailan, bata. Pero meron. Ngumisi si Ethan at itinoon ang kanyang tingin sa pulang kislap na lumilipad palayo habang ang kanyang kanang mata ay kumikinang ng ginintuan, ikalawang yugto ng Divine Eye of the Void, Void Annihilation. Swoosh! Tinamaan ang pangalawang elder ng isang bagay na hindi nakikita, namusok sa kanyang kaluluwa at pinupunit siya mula sa loob. Wala na siya bago pa man niya maipahayag ang sakit na kanyang nararamdaman. Nawala na ang pulang kislap sa mundong ito. Patay na ang pangalawang elder. Dahil sa pagbuo ng kanyang kaluluwa, naapektuhan din ng Void Annihilation ang metaphisika, kasama na ang kaluluwa. Nakakapangilabot ang malaperlas na puting ngisi ni Ethan. RIP! Ang mga tunog ay nagmula sa kanyang paligid habang ang mga hampas ng hangin ay tumatama sa kanilang pakay. Pinunit nito ang kanyang damit at halos isang hibla na lang ng buhok ang napunit dahil sa pagtama sa kanyang katawan. Dahil ang pangalawang elder ang nakatutok sa kanya, wala siyang oras para ilaan ang atensyon sa mga atake bago pa man ito makalapit sa kanya. Ang pagkamatay ng pangalawang elder ay isang malaking sorpresa para sa ikapitong elder. Nang kagalakan. Ginamit niya ang taktikang ito para umatake habang abala ang bata kay second elder kaya walang paraan para harapin ang dalawang panig na sabay na dumarating. Ngunit napakabangis ng batang iyon kaya't iniwan niya ang palihim na pag-atake at tuluyang nakipag-ayos kay second elder. Bagamat sa ganitong paraan ay nabigyan niya ang kanyang sarili ng pagkakataong makalapit sa mga soul wind blades. Gaano man siya katigas, tiyak na makakasama ito sa kanya. Pangalawang elder, mamatay ka nang malaman mong tinulungan mo akong makaganti para sa iyo, hihihi. Medyo maaga pa para magdiwang, dahil buhay pa si Ethan. Ayaw niyang hayaan ang lalaki na masunod ang gusto niya, kung hindi ay tuluyan ng kukutsain ang dakilang katiwala. Nagsalita si Ethan, Bloodblade. Sinaksak siya ng matatalas na talim ng hangin at ng kanilang matalas na tunog, ngunit maya-maya ay isang pulang ilaw ang lumabas mula sa kanyang katawan at dinurog ang mga talim ng hangin bago pa man siya madampi ng mga ito. Pagkatapos ay mabilis itong tumakbo patungo sa ikapitong elder nang walang anumang parusa. Ano ba yan?
Nagulat ang matanda at nagpadala ng isa pang wind blade. Ngunit patuloy lang itong dumarating. Pumasok ito sa katawan niya at nagpang-inig sa kanya habang tumutulo ang dugo mula sa bibig niya. Hindi ito isang soul form, isa lamang itong Radiant Stage Soul Attack. Hindi niya alam na may ganito kalakas na soul attack na kapantay ng kanyang soul form. Anong klaseng halimaw ang batang ito? Balot ng takot ang ikapitong elder. Si Ethan ay isang kasuklam-suklam na bagay na nababalot ng makapal na hamog ng misteryo. Lahat ng nakuha niya kay Ethan hanggang ngayon ay paunang akala pa lamang, at taya niya ay pain lamang iyon para maakit ang mga hanggal at mayabang na mga tao. Nanginig ang ikapitong elder nang makita si Ethan at tumakbo. Walang nagawa ang pangalawang elder kahit sa ikatlong patong ng ethereal stage. Wala siyang nagawa kundi sa ikalawang patong lamang. Walang anumang paunang salita, itinapon ng ikapitong elder ang kanyang dignidad at tumakbo, lahat para iligtas ang kanyang buhay. Sulit talaga ang mabuhay at mamatay sa susunod na araw. Siya ang may pinakamagandang pagkakaintindi sa kasabihang ito, lalo na ngayon, wala nang ibang iniisip kundi ang pagtakas. Hindi ba't nakita niya lang si second elder na nag-iisang nagsasalita sa kanyang paglipad para lang maputol ang kanyang sasabihin? Mahalaga ang respeto, oo, ngunit kahit iyon ay hindi pabor sa pagpapanatili ng kawawang buhay ng isang tao. Kaya tumakbo siya. Pero mas mabilis pa rin si Ethan. Swoosh! Bigla siyang hinaranggan ni Ethan, salamat sa isang maliit at magandang gininto ang halo sa kanyang mga mata. Hahaha, ikapitong elder, hindi ba tayo nag-aaway? Bakit ka tumatakbo palayo? Ngumisi si Ethan at hinampas ang kanyang dibdib. Matigas ang mukha ng ikapitong elder. Ethan, nang ahas ka bang patayin ang isang inner sect elder? Nasa panig ko ang pamamahala ng sekta. Walang kwenta ang pagpatay sa iyo, kaya tanggapin mo na lang na parang isang lalaki. Isa pa, nakapatay na ako ng isa, kaya ano pa ang isa? Nagpadala si Ethan ng isa pang ghostly dragon claw para itapon ito sa lupa. Natuto ang ikapitong elder mula sa kasawian ng pangalawang elder at alam niyang walang saysay ang paglaban, kaya iniwan niya ang kanyang sasakyang dagat nang dumating ang pag-atake. Ginamit niya ang kanyang meat suit bilang panangga upang lumipad palayo ng hindi nasaktan sa anyong kaluluwa. 576. Bam! Bam! Habang tumatakas ang ikapitong elder, bigla siyang nabangga sa isang bagay. Isa itong duguan na sanggol, bagaman nanginginig siya sa nakakatakot na aura at kupas na katawan. Ano ba to? Nagpadala ang ikapitong elder ng 12 ng mga asul na talim ng hangin bilang tugon. Isang malakas na buhawi ang nabuo, isang buhawi na kayang pumutol ng isang kaluluwa, at ito ay sumugod patungo sa dugong sanggol. Paghamak lamang ang tanging reaksyon ni Blood Infant. Hay hay hay! Kasabay ng isang malakas na tawa, sinaman ng tingin ni Blood Infant ang paparating na atake. Isang matalim na agos ng dugo ang lumabas at dinurog ang mga talim ng hangin na parang wala lang. Nanginginig ang bughaw na kaluluwa ng ikapitong elder. Ito ang bagay na nakatulong kay Ethan noong nakaraan. Pero ano ito? Gaano kaya kahalaga ang pagpapakawala ng mga soul attack? Maraming kalokohan ang batang ito. Walang narating ang 7th elder sa pag-unawa rito nang bigla siyang habulin ng Blood Infant. Si Blood Infant ay kasing bilis ng kidlat, nilamon siya sa ilalim ng gulat ng mga mata ng lahat. Kinapa niya ang tiyan ni Blood Infant para makalabas, pero sa tuwing pinapalaki niya ang balat nito, bumabalik lang ito sa normal. Si Blood Infant ay isang espiritu ng mundong ito at may kakayahang gumawa ng mga bagay na hindi maisip. Nasa loob na ngayon ng mundong ito ang ikapitong elder, at kahit bilang isang kaluluwa, wala na siyang malalabasan. Para itong isang bilangguan ng kaluluwa. Nataranta ang mga manunood. Ang ilan sa mga demonyong tagapagsakaling ito ay nagpalaki ng sarili nilang mga demonyong nilalang, ngunit lahat sila ay pisikal na nilalang at hindi kayang manakit ng kaluluwa. Ngunit ipinakita sa kanila ng Blood Infant ni Ethan kung gaano ka-mystical ang mga malademonyo at kung ano ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Parang laging may kakampi, kasama ang demonyong nilalang na nagpapakawala ng mga nakamamatay na atake. Ikinaiinggit ng lahat ang display na ito. Ilang gadget ba ang itinatago ng lalaking ito?
Paano niya nagagawang patuloy na maglabas ng mas malalaking bagay? Sa isang kakatwang katulad niya, ang tanging bagay na makakasama niya ay mga kakatwang demonyong nilalang. Swoosh! Lumipad pabalik si Blood Infant kay Ethan, at parang isang mabuting asong mangangaso, iniluwan nito ang kaluluwa ng ikapitong elder bago pumasok kay Ethan. Hinawakan ni Ethan ang asul na liwanag at humajejek, tumakbo ng mabilis hanggat maaari. Kaya ko pinakawalan ang aking demonyong nilalang kanina, para harangin ka. Kaya, nakarating ka ba ng malayo kahit iniwan mo ang iyong katawan? Katie wala Kindstone, pakiusap, pakawalan mo na ako. Hindi na kita muling lalapitin. Hahaha, sigurado akong hindi mo gagawin. Nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan ang ikapitong elder, at wala siyang nagawa kundi magmakaawa. Bagamat hindi ito gumana kay Ethan. Sa nakamamatay ng ngiti ng bata, nagbanta ang ikapitong elder, gawin mo ito, at magiging kaaway mo ang panloob na sekta. Kaaway. Humph, nagkakamali ka. Ikaw ang gumawa sa akin na kaaway. Ipinarode niya ang kaluluwa sa harap ng mga tauhan ng labor office, kaharian namin ito at pinagbabantaan ako ng matandang ito. Sabihin mo nga sa akin, mga taong palabiro ba kami? Hindi. Sigaw ni nakagalang-galang na Chi at Benson, dala ng sama ng loob habang ang lahat ng sama ng loob ay umaagos mula sa kanila. Umungol ang buong tanggapan ng paggawa ng may iisang layunin at iisang isip. Ito ang kanilang Katie Wala, si Katie Wal Steward ng tanggapan ng paggawa. Isang disipulo na may mas matapang na bayag kaysa kanino man, pumapatay ng mga matatanda at sino mang nakaharang sa kanyang daan. Isa itong bayaning dapat sundan. Nagpalitan ng asul at berde ang mga oldies mula sa inner sect, halos baligtarin si Ethan. Ngunit ang tanawin ng buong labor office na umuungal ay nagbanta sa kanila. Ang tagumpay ni Ethan ay nagbalik ng dignidad at karangalan na nawala sa tanggapan ng paggawa. Ang pag-atake ngayon kung kailan mataas ang moral ay parang pagpapakamatay. Hindi pa kasama ang tusong si Ethan na sumusunod sa mga patakaran, o mas gusto pa ang pagtiyak na nasa panig niya ang mga patakaran. Ang tanging nagawa na lang nila ay ang tahimik na umalis, nilalamon ng sunod-sunod na sigawan na nagmumula sa tanggapan ng paggawa. Natigilan ang mga panlabas at panloob na disipulo. Parang patay na isda ang labor office ngayon lang, pero binigyan sila ni Steward ng lakas ng loob sa pamamagitan lang ng isang panalo. Pinagmasdan nila si Ethan nang may pagkamangha sa kung paano niya inilipad ang kaluluwa ng ikapitong elder, na may mapangutyang ngiti sa kanyang mga labi. Ito ay isang imahe na hindi nila malilimutan agad. Muling hinarap ni Ethan ang kaluluwa, ikapitong elder, ano sa tingin mo, maaasahan ba ang panloob na sekta? Hahaha, lahat tayo ay makasarili. Ang tanggapan ng paggawa ngayon ay may sapat na mga tauhan na lalaban sa inyong lahat. Wala rin ni isa sa kanila ang tatayo para ipaglaban kayo. Alam mo ba kung bakit? Takot sila sa akin. Ngayon ay hinamon at pinatay kita, at bukas ay sasalakayin ko sila. Isa lamang akong manggagawa at ang mga patakaran ay nasa aking panig. Magsabi ka ng isang bagay, sa palagay mo ba ay tatangpin nila ang aking hamon? Naging mapang-uyam ang ngiti ni Ethan, hahaha, nakatadhana kayong mamatay para lang makapagpahayag. Ngayon, hindi na magagalit ang mga hanggal na yan. Ang pagiging elder ng inner sect ay isa lamang walang laman na titulo, hindi ka nito mapoprotektahan. Kapag nawala na ang halaga nito, itatapon ka na. Nanginig ang asul na hibla at bumagsak sa matinding kawalan ng pag-asa. Iginagalang ang mga elder ng panloob na sekta, ngunit naaangkop lamang iyon kapag buhay. Nawawala sa kanila ang lahat sa oras na sila ay mamatay. Sa huli ng lahat, ang tanging maaasahan mo lang ay ang sarili mo. Dahil hindi maintindihan ang simpleng katotohanan ito, ang dalawang ito ay ipinadala sa katayan. Hindi naman sa may nakahula na ang piging ng paghingi ng tawad na ito ay magiging madyugo o na isang bagong trabahador sa Radiant Stage ang papatay sa kanila na parang mga tupa. Sining ng pagbabagong anyo ng demonyo. Sa nakayukong asul na hibla, alam ni Ethan na nawalan na ng motibasyon ang ikapitong elder. Binalot ni Ethan ang hibla ng itim na enerhiya at pinino ito. Noon ay ang Prismatic Heaven Dragon sa kanyang isipan ang nagbukas ng nakasisilaw nitong mga mata.
Sa pamamagitan ng paghubog ng kanyang kaluluwa, magagamit ni Ethan ang Demon Transformation Art sa mga kaluluwa upang mapalago ang kanyang kaluluwa. Malaki ang maitutulong nito para mapabilis ang kanyang cultivation. Huminga ng malalim si Ethan at pinagmasdan ang kanyang walang laman na palad at ngumiti. Humarap siya sa mga tauhan ng labor office, nasa baba pa ba kayo ngayon? Umiling silang lahat, baka sa kanilang mga mukha ang pananabik. Hahaha, kakampi kita. Ang talo mo ay talo ko rin. At isa ako sa mga gagantay sa kanila para dito. Tumanggaw si Ethan. Tumingin ang mga tao kay Ethan nang may mga matang nagniningning. Gayunpaman. Nagbago ang tono ni Ethan, mahina ka. Minsan ka lang nasubukan at tingnan mo ang sarili mo, umiiyak na parang mga bata. Napagdesisyonan ko na lahat ng manggagawa ay dapat gawin ang ginagawa ng isang manggagawa, magwalas at maglinis. Huwag mong isipin ang pagtakbo, kahit ang mga mula sa elite labor office. Diyos ko, masyado kang mayabang pagkatapos ng ilang araw at nakalimutan mo kung sino ka talaga. Ha! Nagulat ang mga disipulo, ngunit nanatili pa rin ang kanilang mga ngiti. Tumawa ng malakas ang grupo ni Kagalang-galang Benson. Dapat alam ng isang eksperto kung kailan dapat umatras, matalo, at manalo. Wala silang makakamit kung mawawalan sila ng loob pagkatapos ng isang pagkabigo. Lalo na ngayon na ang ilan sa kanila ay gustong umalis sa tanggapan ng paggawa. Kinailangan itong alisin at huwag hayaang lumala. Tinuruan sila ni Ethan ng kapakumbabaan at determinasyon na huwag masiraan ng loob sa harap ng kahirapan. Bagamat gumana lamang ito pagkatapos ng pampasiglang pananalita ni Ethan. Walang makikinig sa kanya bago siya manalo kahit ang elite labor office. Nakita ng mga kagalang-galang ang panloob at panlabas ng mga disipulo na pinapanood ang tuwang-tuwa ng mga manggagawa at napangiti sila. Si Ethan ay may malaking karisma at nakatadhana para gumawa ng mga dakilang bagay. Siya ang magiging susunod na pinuno ng sekta. 577. Anong tinatitigan ninyong lahat? Nakita ninyo silang humingi nito kahit na ginawa ko na ang lahat para humingi ng tawad. Inisip ko pa nga ang kanilang kapakanan ng hamanin ko silang huwag maparusahan ng sekta. Paano ko kasalanan na masyado silang mahina at namatay? Ginawa ko ito ayon sa nakasaad sa libro at sa isang lantaran na paraan, kaya tumingin sa ibang lugar. Napansin ni Ethan ang mabahong mga matang natatanggap niya mula sa mga matandang kasama ng inner sect kaya sumigaw siya, ituloy mo lang yan, at hahamunin kita. Whoosh! Ang banta ay gumana ng parang anting-anting, at lahat ng masasamang titig na iyon ay nawala ang kanilang target. Nakita nilang lahat kung ano ang kayang gawin ni Ethan, at sa itsura nito, mukhang madali lang naman ang lahat para sa kanya ngayon. Hindi man lang nagawang ilabas ni Ethan ang kanyang kaluluwa para maglaro, kaya hindi nila nahulaan ang kanyang limitasyon. Ang hindi alam ang may pinakamalaking kinatatakutan, lalo na nang ipakita ng isang kaluluwa ang tunay nitong kapangyarihan ng ito ay lumabas. Kaya walang sino man ang gustong makipagtalo sa isang kakatwang nilalang na nag-iwan sa dalawang matanda na parang mga dumi lamang sa lupa. Bagamat hindi nito sila nailigtas mula sa sama ng loob. Napakalakas, pero isang trabahador lang ang nakakapangilabot. Kung titingnan mo lang siya sa maling paraan, mabubugbog niya sila ng tuluyan. Ito na ang pinakamababa na magagawa ng alagad na masunurin sa batas na ito para masunod ang mga patakaran. Hindi dapat basta-basta na lang ipagwalang bahala ang patakaran tungkol sa paghamon sa isang nakatataas na walang anumang kahihinatnan para sa magkabilang panig. Magkakaroon ng mahihirap na panahon sa hinaharap. Ang mga alitan ng mga lumang tao ay naayos ng may katwiran. Ngayon, lumitaw ang kakaibang ito, at isa lamang siyang ordinaryong disipulo na walang gustong makisama. Para itong isang giletina na nakasabit sa kanila, naghihintay na mahulog. Bamantong hininga sila. Pagkakataon na naman ng panloob na sekta ang mapahiya, menas, at walang paraan para harapin ito. Tiningnan sila ng tanggapan ng paggawa ng may paghamak, at maging ang mga panlabas at panloob na disipulo ay kinamuhian. Ang tanggapan ng paggawa pa rin ang pinakamaganda kung titingnan. Wala sa ayos ang panloob na sekta. Whoosh! Lumapag si Ethan, at masayang dumating ang grupo ni Locke. Stuart Kindstone, napakalakas mo. Ikaw talaga ang pinakamahusay na disipulo sa sekta para kahit ang mga eksperto sa ethereal stage ay patungkol sa mga langaw. Nag-thumbs up si Locke. Yumuko ang iba. Ngumiti si Ethan, una, tumigil ka na sa paghalik sa puwet.
Nakita ko na ang mahahabang mukha ninyo kanina. Akala nyo ba hihingi ako ng tawad sa kasalanan nila? Nako! Nahihiyang napakamot silang lahat sa ulo. Hahaha, Stuart Kindstone, dahil hindi mo sinabi sa amin. Pabayaan mo na sana. Pinutol ni Ethan si Locke, ang malaking plano kung ito ay puro psikolohikal. Para maakit ang dalawang iyon sa pain, kinailangan ko silang alisin sa balanse. Naging dahilan ito para mas madali silang hamanin at pahinain. Dahil sa galit, sigurado akong hindi nila ibinigay ang kalahati ng kanilang makakaya. Sa tingin mo ba ganoon kadaling patayin ang isang matanda kapag nawala na ang kaluluwa nito? Ang paglalaro ng mga laro sa isip ang pinakamahusay na solusyon. Ang mabilis na pagbabago mula sa saya patungo sa galit at lungkot ang nagdala sa kanila sa tagumpay. Dahil sa iyo, naabot ko sila sa tugatog ng kanilang kaligayahan, inihanda ang entablado para sa akin na lumapit at ibagsak sila sa lupa at mahulog sa aking tukana. Ang mga demonyo ay nagmumula sa puso, lagi mong tandaan ito. Oo. Yumuko ang apat. Nakakunot pa rin ang noo ni Hardy sa likuran nila, Stuart Kindstone, dapat alam mo kung bakit ako pumunta sa labor office. Saan ko sisimulang sanayin ang puso ko? Una, si Feng Chi ang nagsabi sa akin na mahina ako dahil sa mahina kong puso, tapos sasabihin mo sa akin na ang isang tao ay humihina habang nagkakagulo ang puso nila. Paano kung ganoon? Sasabihin ko sa iyo ngayon din, ang puso ay hindi sinanay, kundi natitimpi. Seryoso ang tono ni Ethan. Nakita ni Ethan ang kanyang pagdududa, ang puso ay hindi paglilinang, na gumagamit ng espiritual na enerhiya upang sanayin ang iyong kaluluwa at katawan. Ang lahat ng antas nito ay nagmumula sa pananaw at mga karanasan. Kung walang karanasan, magkakaroon lamang ng kamangmangan at walang paraan upang makamit ang pananaw sa mundo. Iyan ang kahulugan ng kaliwanagan. Ang mundo ay puno ng mga taong dumadaan sa iba't ibang karanasan, na nagpapaiba-iba sa puso ng bawat isa. Ibig bang sabihin niyan ay hindi ko na ito kailanman masasanay? Ayaw sumuko ni Hardy. Nag-isip si Ethan, magiging tapat ako sa iyo. Hindi kita masyadong minahal noon, kaya huwag mong banggitin ang maliit na sekretong ito. Ikaw ay produkto ng iyong kapaligiran, gayon din sa iyong puso. Ang pagsunod sa matatalinong tao ay magbibigay sa iyo ng kaalaman, ngunit kung gaano kalaki ang nakasalalay sa iyo. Dapat kang manatiling malapit kay Elder Yuan. Ano kayang magagawa ng isang matandang kot na mahilig sa bone tempering? Natigilan si Hardy. Gumalaw pa kaliwa at pakanan ang daliri ni Ethan, isang hanggal na hanggal, si Elder Yuan ay isang taong mayaman sa karanasan. Siya ay matalino at maalalahanin. Narito ako at madalas na pumupunta sa kanya upang pagtalunan ang kahulugan ng mundo, at binabaliwala mo lang siya. Matutong pahalagahan ang mga bagay-bagay. Isa pa, talagang tinatanggap mo ba siya sa totoong buhay? Humph! Ang tanging dahilan kung bakit ako mabait na nagpapaliwanag ng kanyang halaga ay dahil kakampi namin kayo at napakarami ninyong ginawa para sa labor office. Sinubukan ni Hardy na pigilan ang pagkalito ngunit hindi ito nagtagumpay, bagamat isang bagay ang nakuha niya. Ang matandang lalaki ay higit pa sa inaakala niya para kahit na may ganitong kalaking talento ay pag-usapan siya ng ganoon. Nakatatanda kong kapatid na si Hardy, napakabait naman ang matandang iyon. Puntahan mo siya, wika ni Locke. Nagtanong si Hardy, paano mo nalaman? Dahil walang anumang bagay na may katuturan sa akin ang mga sinasabi niya. Nalungkot ang mukha ni Hardy. Mas matalino siya kaysa sa matalino. Paano naging lohikal iyon? Kahit na napasigaw siya Locke, kahit na naiintindihan ito ni Stuart Kindstone, kaya sa tingin ko ay malayo tayo sa antas ng dalawang ito. Tumango ng makahulugan si Hardy. Sinabi sa kanya ng guro na maganda ang puso ni Ethan, at dahil dumating si Elder Yuan ayon sa kanyang rekomendasyon habang si Locke ang nagpapatotoo, dapat ay may pakinabang ang matandang lalaki. Baka may maitutulong siya sa problema ko sa puso. Tumakbo si Hardy para sa tanggapan ng paggawa, Stuart at lahat, magkita-kita tayo mamaya. Tumawa ang iba, at tumawa si Ethan, napakasimple lang ng lalaking ito, parang si Elder Lee. Alam ko na noon pa na hindi siya angkop maging especially iya, pero binabantayan ko pa rin siya sa lahat ng oras na ito.
Ha! Malayo pa ang lalakbayin ko para maabot ang ikaapat na yugto ng kalikasan ng tao, kung hindi ay nakita ko sana ang halaga niya sa isang sulyap. Kailangan kong makakuha ng mas maraming karanasan sa ilalim ko, hahaha. Huwag kang maging mahinhin. Mas maraming karanasan. Kung mas marami ka pa, magiging demonyo ka na. Tumawa si Finliang, lumapit kasama ang iba pang mga diablo. Nawala na ang kanyang reklamo dahil sa narinig niyang pagkagulo ni Ethan sa elite area at ngayon ay sumilay na sa tuwa. Sonny, matapang ka. Kahit mag-isa kang harapin ang dalawang elder, mapapatay mo pa rin sila. Ang pagiging elite at pagsali sa Double Dragon Gathering ay tiyak na maglalagay sa atin sa gitnang tatlong sekta. Ang iyong mga gawa ay magiging alamat. Tinapik ni Finliang ang balikat niya, kahit malamig ang mukha ni Ethan, pasensya na, hindi ako bagay sa pagiging elite. Paano? Natigilan si Finliang, anong ginagawa mo? Ang laban na ito pa lang ang nagtatakda ng katayuan mo sa sekta. Ngayon, walang tot-utol sa pagpasok mo sa elite area, pero tumanggi ka. Hindi ba't ito ang buong dahilan kung bakit ka dinala ni Wilson? Ngumiti si Ethan, pinapunta ako ni Wilson sa Double Dragon Gathering, hindi para maging isang piling tao. Paano ka pa makakasali? Ang tanging layunin ng elite area ay ang mag-aral ng mga disipulo para sa Double Dragon Gathering. Kung gayon, kailangan mo na lang baguhin ang mga patakaran. Ang mga disipulong pupunta sa Double Dragon Gathering ay galing lamang sa Elite Labor Office. Wala sa iba ang magmumula sa elite area. Sigaw ni Ethan nang may paninindigan. Naguluhan ang lahat sa kanya. Napakamot ng ilong si Ethan, kapag nasabi na ang lahat, ang elite area ang nanguyam sa atin, kahit pa may mungkahi. Sinabi ko na nababawiin ko ang karangalan ng labor office, at babawiin ko. Una ay ang inner sect, at ngayon ang natitira na lang ay ang elite area. Hindi ba't sinabi ninyong hindi kami karapat-dapat maging elite? Sige, para makasali sa Double Dragon Gathering, kailangan nyo lang pumunta sa amin at gumawa ng mga gawaing mababa. Pero nasa akin ang desisyon kung karapat-dapat ba kayong maging manggagawa. Paano mo nasabi yan? Wala naman kaming sinabing ganyan. Bakit namin pagbibigyan ang mga krimen ng dalawang batang yan? At hindi ba't patay na sila? Payo ni Finliang, Ethan, ang kahangahangang talento mo ay nasa panig mo kami pero matuto ka kung kailan dapat umatras. Kailangan kong maging matatag dahil may kinalaman ito sa dignidad ng aking mga disipulo. Sabi ni Ethan, sabihin mo kay Wilson, kung papayag siya, sasali ako sa Double Dragon Gathering. At kung tatanggi siya, mananatili na lang ako rito bilang kaitiwala ng mga manggagawa. Sumimangot ang mga mukha ng mga halimaw habang namangha naman si Locke. Siya ang pinakamahusay na manager na nakita ng labor office. Umabot pa sa punto na makipag-usap pabalik sa mga may kapangyarihang nakalaan para sa kanila. Kaya nga sinusundan siya ng 4 na mapanlinlang na demonyo. Hindi lang ang interes nila sa kanya ang dahilan, kundi pati na rin ang halaga niya. 578. Nag-alala ang tatlo, ayaw tanggapin ang kahilingan ni Ethan ngunit hindi rin naman kayang tumanggi. Si Ethan ay isang hindi maikakailang kalahok sa Double Dragon Gathering. Ito ang kanyang halaga, halagang hindi kayang palitan ng kahit sino sa kanila. Stuart Kindstone, binabati kita, sa pagkakataong ito ay humuhuni ang buong sekta gamit ang pangalan mo. Sigurado akong magiging abala bukas ang labor office kasama ang mga bagong recruit nito. Hahaha, kahit ang pagiging elite ay madali lang. Wala ni isa sa mga dating miyembro ng sekta ang makakapansin, papuri ni Venerable Benson. Sabi ni kagalang-galang na Chi, pastahan ko wala nang ibang katulad mo sa siyam na sekta na makakapatay ng 2 elder sa ethereal stage bilang isang disipulo. Nadaig mo na silang lahat. Siguradong sinasamba ka na ngayon ng mga disipulo, ang kanilang huwaran. Gugustuhin nilang lahat na mapalapit sa iyo. Kinailangan naming magsumikap para mabawi ang mga umalis para hindi ka nila masaktan, hihihi. Tumango ang iba pang mga matatanda sa labor office habang nakangiti. Ngumiti rin si Ethan pabalik, at humarap sa mga demonyo, tulad ng sinabi ko, hindi ako papasok sa elite area. Pero kahit ano pa man ang isipin ng mga kagalang-galang na Ginoo tungkol sa aking kalagayan, magagawa nila ang kanilang iniisip.
Ngumisi si Ethan, tumalikod, at naglakad palayo, bago pa man siya ngumiti ng masama ilang hakbang ang lumipas, siya nga pala, ang mga piling disipulo mo ay nasa isang mundo ng paghihirap, alam mo. Hindi ba dapat ay nagmamadali kayong bumalik? Ano? Napasigaw silang lahat sa gulat, nang mapansin ang tingin ni Ethan. Nako, teka. Nakalimutan nilang bigla na lang pumasok ang bata sa elite area, at wala talagang paraan para hindi siya magtampo sa kahit sino. Naroon pa rin ang mga apo ni nakagalang-galang na Chi at Benson. Lahat ay nag-aalala, Katie wala Kindstone, ganoon ba kahigpit ang iyong pakikitungo sa kanila? Mas nag-aalala pa ang dalawa kaysa sa mga halimaw, ngunit kinabahan din sila sa mga maaaring mangyari. Bagamat walang may gusto sa mga linte na iyon, sila ang pinakamalakas na disipulo ng sektang nakatakdang pumunta sa Double Dragon Gathering. Nagkibit balikat lang si Ethan, hahaha, come on ka. Hindi ako yung tipo ng taong papatay sa mga taong hindi ko kilala, kung hindi ay magkakaroon ako ng napakaraming kaaway para sa wala. Pero hindi rin naman ganoon kadali, kung hindi ay baka bigla na lang nila akong isumbong. Whoosh! Sina kagalang-galang na Benson at Chi ay lumipad patungo sa kalangitan dahil sa takot, kasunod ang iba pang mga kagalang-galang at matatanda na may mga kamag-anak sa piling lugar. Sa kabilang banda, hangupan ng bahagya ang hininga ng mga halimaw ng sandaling matiyak sa kanila ni Ethan na humihinga pa sila. Tiningnan ni Findyang si Ethan, pag-iisipan namin ang iyong kalagayan. Ang mga patakarang pinagbatayan ng sekta sa loob ng libu-libong taon ay hindi nababago sa isang iglap. Gaano man kaganda ang pagpapakita mo, may mga patakarang hindi mapapawalang bisa. Hahaha, tao ang gumagawa ng mga patakaran. At magbabago ang mga ito hanggat gusto ng mga tao. Naghagi si Ethan ng isang kahon habang tumatawa, kagalang-galang na Findyang, dalhin mo ito kay Wilson na may nakasulat na isang pabor para sa isang pabor. Kung hindi niya kaya, ibalik mo na lang. Kumunat ang noo ni Findyang, pipanoorin lang ito. Ganoon ba kalala? Tumaas ang kilay ni Ethan, dahil ikaw ang nangunguna sa sekta, ikaw ang may prioridad na pumili mula sa tambak ng kayamanan. Sino ang maaaring manohol sa iyo? Sa wakas, nandito na ako, ang hari, para makakuha ng kaunting bagay sa wakas. Kung ayaw mo nito, ibalik mo na rin ang mga naunang kayamanang demonyo. Isipin mo na lang na ang Elite Labor Office ang kalaban ng Elite Area. Hindi ko kailangan ng kapayapaan. Teka sandali lang. Hindi pareho ang mga bagay na ito. Binugbog mo ang mga disipulo namin at humingi ka ng tawad. Tapos na yan. Sinulyapan ng mga halimaw ang kanilang singsing na imbakan at ang mga palamuting nakuha nila at ayaw pa nilang isuko ang mga ito, muling pinag-isipan ang alok ni Ethan at ang malademonyong kayamanan sa loob ng bagong kahon na ito. Bahagi ito ng kasunduan ni na Ethan at Wilson na sakupin ang elite area at gawing tanging paksayon ang labor office, bagamat hindi ito tuluyang tinanggap ng tatlo. Nang lumaban siya sa inner sect, wala silang pakialam kahit gaano pa karami ang masunog o mapatay dahil ang pinakamagaling sa magkabilang partido ay mapupunta sa elite area. Ngayon, gusto na ni Ethan na alisin ang elite area para lang sa kanila ang ikabubuhay. Gaano man nila kamahal ang kinabukasan ng sekta at kagustuhan si Ethan bilang isang talento, walang sino man ang magiging masaya na itapon ang kanilang kabuhayan. Haukay tayo ng sarili nating libingan. Dapat ba nating kunin ang mga kayamanang ito para sa ating sarili at hayaan si Wilson na magdesisyon? Nag-isip ng matagal ang tatlo, pagkatapos ay tumanggo ng may palihim ng ngiti. Hindi lamang sila lumabas na isang kayamanan na mas mayaman, kundi mayroon din silang paraan palabas. Hindi kami kasing makasarili ng panloob na sekta para harangan ang paglago ng sekta. Ipapaubaya na namin sa pinuno ng sekta ang pagiging patas at makatarungan sa kanyang paghatol, upang maiwasan ang mga kasuklam-suklam na pamamaraan tulad ng panunuhol. Ngumisi si Ethan, pakairan mo ng kahit anong dahilan, pagka makasarili pa rin yan. Kailangan mo lang gawin tong isang hakbang na to, at mahuhulog ka na sa yapot ng panloob na sekta. Ako ang may hawak ng kasunduan, at nasa kanya ang desisyon kung ano ang gagawin sa iyo kapag ninakaw mo ang regalo niya. Nang inig at natigilan ang tatlo, tinakpan ng galit ang takot, mababasa mo ba ang isip mo? Hahaha, syempre hindi. Ang nakikita ko lang ay ang sakam mong mga mata, walang pakialam sa kahit ano pa. Dagdag ni Ethan, walang pakinabang na makakabusog sa sakam mong isip.
Isang maling galaw lang, kamatayan na ang naghihintay. Mas mabuting pag-isipan ninyo ito ng mabuti, mga Ginoo. Hahaha. Umalis si Ethan nang tumatawa, nawala ng malay ang tatlo sa gagawin at tumingin sa labas ng kahon. Ibibigay na lang ba natin ito kay Wilson at huhukayin ang libingan ng ating piling lugar? Habang hindi sila makapag-isip kung ano ang gagawin, 1 milya ang layo, nakita ni Wilson ang lahat. Papasok pa lang ang bata sa Radiant Stage at nabuo na ang kanyang kaluluwa, napakalakas din. Isang kasuklam-suklam na bagay. Simula noong huli ko siyang nakita sa Tianyo 1 dekada na ang nakalilipas, isa na siyang bagong tao sa karakter at lakas. Ngunit mas mapapabilis lamang nito ang pag-angat ng Demon Scheming Sect. Isa siyang tunay na hiyas. Punong-puno ng papuri si Wilson para sa kanyang ngunit nakasimangot habang pinagmamasdan ang 3 halimaw ng impyerno, huwag mong sabihin na kukunin ng mga hanggal ang magalang na regalo ni Ethan para sa akin. Lumapit pa nga ako para tingnan kung kaya ng bata ang mga matatanda, para hindi masayang ang lahat. Siguraduhin yung 3 na ibigay ninyo sa akin ang Reg Along iyan, kung hindi. Kumurap si Wilson bago umalis. Pumasok ang grupo ni Kagalang-Galang Benson sa kaguluhan sa paligid ng piling lugar, at nagkalat ang mga disipulo. Natagpuan ng bawat isa sa mga matatanda ang kanilang target at nakahinga ng maluwag sa sumunod na segundo. Nasaktan lang sila. Kung mamamatay sila, gaya ng kabangges ni Stuart Kinestone, ang sekta ay agaw sa dugo. Lian. Changlong. Lolo, nandito na po kami. Nang tumawag sina Benson at Chi, sumagot sina Lian Benson at Chanlong. Lumapit ang dalawa at nakahinga ng maluwag. Ang mga panloob na organo ay inalog at ang mga ugat lamang ang tinatakan. Makakabangon ka rin sa loob ng ilang araw. Naging totoo ang bata. Sina Feng Chi at Yuan lang ang pinatay niya. Niyakap ni Lian Benson si Old Benson. Tumango si Kagalang-Galang Chi, matandang Benson, dapat ba nating ipasa sa kanya ang 2 ito? Kailangan niyang makilala ang kanyang mga kakampi o sa susunod na mag-flip siya. Dahil sa kanyang maluwalhating reputasyon ngayon, ang pakikipagkaibigan ang pinakamagandang bagay para sa mga batang ito. Kumislap ang mga mata ni Kagalang-Galang Benson. Nagtanong si Lian Benson, Lolo, ang ibig mo bang sabihin, ang mabangis na halimaw na iyon? Tumango ang mga kagalang-galang. Mga kagalang-galang na Ginoo, sinira niya ang lugar ng mga piling tao at nilabag ang mga patakaran. Dapat ninyong ipatupad ang mga batas ng sekta at huwag siyang palayain. Nagalit si Woody, 2 elite ang napatay, at hindi ito kayang panindigan ng 3 kagalang-galang. Tiyak na gagamitin ito ni Kagalang-Galang siya at lalaban. Makakabuti sa mga Ginoo na hindi magkamali sa pagpili. Tumawa si Kagalang-Galang Benson, napakatanga mong disipulo. Para saan sa tingin mo ang mga patakarang ito, para mapalaki ang malalakas? Kung may sapat na halaga at lakas, ang sekta mismo ang maghahanda ng daan para sa iyo. Tungkol naman sa 3 kagalang-galang, siguradong nakangiti sila ngayon dahil sa mga kayamanang demonyo na nakuha nila mula sa bata. Tungkol naman kay Kagalang-Galang Shi, ang kanyang 2 mahalagang katulong, ang pangalawa at ika-7 elder, ay hinamon at pinatay ng bata. Sa harapan din. Wala man lang pagkakataong makaganti. Dahil ang mga elder at kagalang-galang ng inner sect ay nakayuko, sino ang mag-uudyok ng mas maraming gulo? Hindi pwede. Sina Lian Benson, Woody, at Chanlong ay napabuntong hininga sa hindi makapaniwala. Umiling si Kagalang-Galang Benson, pareho-pareho ang mga disipulo ngunit higit pa sa lahat. Binaluktot niya ang mga patakaran ayon sa kanyang kagustuhan, at wala kang magagawa tungkol dito. Ang kanyang halaga ay higit na nakahihigit sa iba. Mas mabuting maupo ka kung alam mo kung ano ang makabubuti para sa iyo. Walang imak ang 3. 599. Kagalang-galang na Shi, nakakakilabot ito. Nag-e-enjoy si Kagalang-Galang Shi ng masarap na alak sa ilalim ng isang pavilion, may ngiti sa kanyang mga labi habang natutupad ang kanyang mga plano. Hanggang sa nasira ng sigaw ang kanyang kalooban. Mabilis na lumapit si Grand Elder sa takot. Pinagalitan siya ni Kagalang-Galang Shi, Grand Elder, marami ka ng pinagdaanan sa edad mo, pero nakakainis ka pa rin kahit isang maliit na bagay lang. Bahala na.
Gulat na tanong ni Grand Elder, alam mo ba, kagalang-galang na Shi. Ngumisi si kagalang-galang Shi nang may pagmamalaki, plano ko ito. Nako. Nauutil na sabi ni Grand Elder, ikaw ang nagpakamatay sa dalawang iyon. Grand Elder, paano mo pa rin hindi maintindihan? Tinaasan ni kagalang-galang Shi ang kilay nang makita ang kanyang natulalang mukha, isipin mo nga, ang pangalawa at ikapitong Elder ay nagkagulo sa labor office. Sigurado akong magulo ang lugar ngayon. Pero ayos lang, sa sobrang kaluwagan nila, ang pagbibigay sa kanila ng kaunting insentibo ay makakabalik sa kanila sa atin. Gagamitin natin ang dahilan ng panggugulo sa sekta para tuluyang durugan ang Elite Labor Office. Dahil sila ang nagdaos ng piging ng paghingi ng tawad, sila ang mapapatawa ng kaguluhan. Tumango si Grand Elder, iyon ang ibig sabihin ni Ginoo. Hindi ba't iyon ang dahilan kung bakit ka nandito? Humigop si kagalang-galang Shi sa kanyang alak. Kinamot ni Grand Elder ang kanyang ilong, magkaiba ang mga bagay na ito, ngunit nakakagulat na pareho pa rin. Paano nangyari? Gumawa nga ng eksena ang dalawang matanda sa piging ayon sa utos mo, panimula ng Grand Elder. Natural na tumango si kagalang-galang Shi. At marahang nagpatuloy si Grand Elder, bagamat napatay sila sa huli. Putok. Nadulas at nagkalat ang tasa ng alak sa sahig. Hindi makapaniwalang tumingin si kagalang-galang Shi kay Grand Elder. Grand Elder, pwede mo bang ulitin? Sabi ko nga napatay ang dalawang elder sa piging. Paulit-ulit na nadidismaya ang Grand Elder na si Venerable Shi, paano? Sino ang may lakas ng loob? Nagawin ang ganoong bagay. Walang Venerable ang may ganoong karapatan. Mas mabuti sana kung may dahilan ang isang kagalang-galang. Pero, umiling ang dakilang matatanda sa kalungkutan, ang gagawa ng bagay na iyon ay isang disipulo, na kitang-kita rin. Ginamit niya ang mga patakaran para hamanin at patayin sila para hindi natin siya mahawakan. Nanginig si kagalang-galang Shi na parang dahon, isang disipulo. Sino iyon? Sino ang kayang pumatay sa mga elder ng ethereal stage? Kailan pa nagkaroon ng ganitong disipulo ang ating sekta? Sino pa ba kundi si Ethan? Nagkibit-balikat si Grand Elder habang ipinaliwanag ang lahat. Napasubsob si kagalang-galang Shi sa kanyang upuan, isang madugong piging, pinagplanuhan ito, isang patibong mula pa noon. Walang dapat ipagwalang bahala ng maaga. Ginawa ito ng may buong intensyon sa krimen. Tungkol dito, plinano ni Ethan na patayin ang dalawa mula pa sa simula. Pero nagawa niya ito ng walang kahirap-hirap. Bumantong hininga si Grand Elder, una niyang hinamon ang elite area gamit ang parehong patakaran na nagsasabing sa isang tunggalian sa pagitan ng iba't ibang katayuan ay walang magiging epekto. Gaano man kalaking pinsala ang idinulot niya, ang tatlong kagalang-galang na iyon ang haharap dito, hindi tayo. Pero pinatahimik din sila ni Ethan. Pagkatapos ay hinamon ng bata ang mga matatanda at sa harap ng lahat, namatay sila, lahat ay walang kabuluhan. Hindi natin ito magagamit para mahuli siya. Lumubog sa galit ang mukha ni kagalang-galang Shi, niloloko tayo ng tusong punk na iyon. Pero nawawalan iyon ng saysay kapag may kapangyarihan siyang takutin tayo. Pinatay pa niya ang dalawang elder sa ethereal stage para patunayan ito. Hindi pa ito nangyari sa kasaysayan ng sekta. Ito ang magiging pinakamahalagang tao sa sekta. At dahil malapit na ang Double Dragon Gathering, mapapasailalim niya ang sekta sa gusto niya. Isa siyang mahusay na henyo na maaaring magdala sa atin sa gitnang tatlong sekta sa Double Dragon Gathering. Bumantong hininga si Grand Elder. Kumislap ang mga mata ni kagalang-galang Shi, ano ang sasay kung wala ito sa ating panig? Magdurusa lamang tayo dahil dito. Kung gayon. Tanong ni Grand Elder. Nako. Tumunog ang kampana ng pulong para sa kanya at nagpatuloy ang mga salita ni Grand Elder, pulong ito ng panloob na sekta. Tiyak na ipinatawag ito ng pinuno ng sekta. Sino pa ba dyan ang maglalakas loob na guluhin ako at pindutin ang kampana? Lalong nahirapan si kagalang-galang Shi, nakita ni Wilson na humanga ang kanyang aso sa ilalim niya at gusto niyang i-promote ang punk para dito. Gusto niya itong ipadala sa elite area. Anong gagawin natin? Tanong ng Grand Elder. Bumantong hininga si kagalang-galang Shi, wala.
Sa pagpatay sa ating dalawang nakatatanda, na itatag niya ang kanyang halaga at kapangyarihan. Ngayon, kahit ang ilang nakatatanda at mga kagalang-galang mula sa panloob na sekta ay nakakakita ng pag-asa para sa sekta sa kanya. Ang batang iyon ay nagkamit ng malaking merito at malapit na ang pag-unlad. Ang magagawa na lang natin ay maghintay. Nanginginig ang noo ng Grand Elder. Sumimangot si kagalang-galang Shi, kilala ko si Wilson na parang likod ng aking kamay. Itinataguyod niya si Ethan para sa Double Dragon Gathering. Pero kapag lumipas na ito, ang talento ni Ethan ay magbabante sa kanyang katayuan. Kailangan na lang nating maghintay kung kailan sila mag-aaway at mag-aaway. Habang tayo ay magtatago hanggang sa sila ay. Nag-isip si Grand Elder at tumango ng may kumikinang na mga mata. Pagkalipas ng isang oras, sa malaking bulwagan, si Wilson ay nakaupo na sa kanyang trono na may maringal na dating, kasama ang mga matanda at kagalang-galang na tao sa magkabilang gilid niya. Maging ang tatlong halimaw ng impyerno ay kabilang sa kanila. Tiningnan ng maasim na kagalang-galang na siya ang malapad ng ngiti ni Wilson, at sa huli ay natawa, may kamangha-manghang nangyari ngayon. Pinalitan ng bago ang luma. Hinamon ng isang disipulo ang dalawang elder ng inner sect, isang patunay sa mga bagong henerasyon na nangangako, sa magandang bagong kinabukasan at kaluwalhatian ng Demon Scheming Sect. Kumaibot-kibot ang mga mukha ng mga matatanda ng may pag-alala. Napatay lang ng walang awa ang dalawa sa ating mga matatanda, at masasabi mo bang tagumpay iyon? Isang walang pakundangang kahihiyan iyon, ano ba ito? Habang ang mga dating tauhan ng labor office ay mas mayayabang kaysa dati, nakikiisa sa kagalakan ng sect leader. Nakita ni Wilson na nagmumuni-muni pa rin si kagalang-galang siya at nagpatuloy, ngayon alam na ninyong lahat ang kapangyarihan ni Ethan, at maipapalagay kung wala ng tot-utol kung papasalihin siya sa Double Dragon Gathering, di ba? Hindi. Umalangaw-ngaw ang panig ng tanggapan ng paggawa at nanatiling tahimik ang panloob na sekta, ang kanilang mga mata ay nagtatagpo kay kagalang-galang na siya. Ngunit si kagalang-galang na siya ay parang bato. Ayaw ni Ethan na maging elite habang hinihiling na ang mga kalahok sa Double Dragon Gathering ay mula sa labor office. Iyon lang ang kondisyon para makasali sa pagtitipon. Nag-aalinlangang tiningnan ni Wilson si Venerable Shi. Sumabog ang buong bulwagan sa ingay. Siyempre, sinuportahan ng panig ng labor office si Ethan, habang ang panloob na sekta ay lubos na tutol dito. Pinuno ng sekta, bag ito sa lahat ng patakaran. Pinuno ng sekta, mayabang ang batang yan at dapat niya itong pigilan sa halip na pagbigyan. Pinuno ng sekta, malinaw ang mga patakaran at dapat sundin. Ipinahayag nilang lahat ang kanilang matinding pagtutol sa kahangahangang panukalang ito. Tama na. Ngumisi si kagalang-galang Shi at tumahimik ang bulwagan. Kumislap ang mga mata ni kagalang-galang Shi, ang mga patakaran ay palaging ginawa upang ihanda ang daan para sa malalakas. Dahil ito ang kahilingan ni Ethan, sumasang-ayon ako. Hindi pwede. Lahat ay napanganga, kasama na si Wilson. Ano na naman kaya ang ginagawa ng matandang weasel na ito? 600. Tahimik na parang libingan. Nagising ba si kagalang-galang Shi sa maling bahagi ng kama ngayon? Bakit siya nasa tabi ni Ethan? Ang mga kakampi at kaaway ay parehong natigilan, pinapanood ang matandang lalaki habang ang isang baka ay nakatingin sa isang bagong tarangkahan. May nasabi ba akong mali? Ngumiti si kagalang-galang Shi sa iba, tanging bulag lamang ang hindi makakakita sa talento ni Ethan. Siya ang pinakamagandang pagkakataon ng ating sekta sa Double Dragon Gathering. Kailangan nating alisin ang lahat ng balakid para makasali siya rito, kasama na ang kakaibang panuntunang ito. Nako! Matagal na nagtagal ang katahimikan. Kinailangan pang kumurap ni Wilson ng paulit-ulit para makabawi sa kanyang pangangatwiran. Tama si kagalang-galang na Shi. Sang-ayon ako. Ang mga kandidato ng Double Dragon Gathering ay pipiliin mula sa Elite Labor Office, kasama si Ethan na mamamahala. Ang mga panloob, panlabas, at elite na lugar ay dapat magtulungan. Mabuti naman yan, pero ginagabayan namin ang mga disipulo ng piling lugar para sa Double Dragon Gathering. Sa paraan ng pagpili ng mga kandidato mula sa Elite Labor Office, hawak pa rin ba natin ang ating mga posisyon? Tanong ni Findyang. Dahil natanggap na nila ang mga mabubuting regalo ni Ethan, hindi nila kailanman tinutulan ang desisyong iyon, at plano na ni Wilson na ang bata ang maging pinuno ng koponan mula pa sa simula.
Lalo pat dahil si Ethan ay may napakabangis na reputasyon at panig ng lahat. Ano man ang istorbohin niya, itatago niya ito. May karapatan pa siyang pumili ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Ang tanging magagawa lang ng matandang halimaw na ito ay sumunod sa kanya. Hanggat walang conflict of interest o prinsipyo, si Wilson ay susuporta sa kanya sa lahat ng oras. Ito ang kapangyarihan ng mga suhol. Bakit pa kaya papayagan ng isang pinuno ng sekta ang isang tao sa pamamagitan ng pagbabago ng mga patakaran? Ang lahat ng mga patakaran ay, sa huli, ginawa ng malakas para sa malakas. Kinamot ni Wilson ang ilong, pwede kang tanggapin ng bata, at magiging pareho lang ang lahat. Hindi makakasama kung nandito kayong tatlo sa labor office kung saan marami ng kagalang-galang na tao. Nagkibit balikat ang tatlo. Dumating na ang araw na kailangang tumanggi ang mga kagalang-galang na tagapagsanay na ito sa mga kapritsyo ng isang disipulo. Hindi pa ito nangyari kahit minsan sa kasaysayan ng Demon Scheming Sect. Habang tumatalo ng puso ng mga oldies ng inner sect. Kahit gaano pa ka-Diyos si Ethan, isa pa rin siyang disipulo. Dahil sa autoridad niya, kaya pa niyang maapektuhan ang kapalaran ng iba pang mga oldies. Masakit iyon para lunukan. Kahit na ang isang sulyap kay kagalang-galang siya ay nagsabing wala silang dapat ipag-alala at bumantong hininga sa huli. Kung tahimik lang ang kanilang amo, ang magagawa lang nila ay sumunod. Napagdesisyonan na, at matapos ang ilang detalye, natapos na ang pulong. Hahaha, ang tagal na ng panahon. Ang pinakamababang antas ng isang sekta, isang simpleng tanggapan ng paggawa, ay naging sentro na ngayon, mas mataas pa sa mga piling tao. Ngunit ang mga bulok na manggagawang iyon ay patuloy pa ring nagwawali sa mga tinutuluyan ng mga disipulo at mga minahan. Ano ba ang mahirap tanggapin? Ang panig na iyon ay may biglaang unggoy na humamon pa sa mga piling tao sa lugar. Itinuturing siya ng buong sekta bilang kanilang pinakamamahal, mas mapagmahal pa kaysa sa kanilang mga ninuno. At lahat ng ito ay para mabawi ang dignidad at interes ng sekta sa Double Dragon Gathering. Sa palagay ko ay ipinagmamalaki mo na siya ngayon kung siya ay iyong disipulo. Kapag nasabi na ang lahat, ang kapangyarihan ang magpapatuwid. Ang mga matatanda at mga kagalang-galang ay nagtsismisan ng grupo ng 3 o 5, nagrereklamo at nagrereklamo habang papaalis sila ng bulwagan. Naiwan si Wilson kasama ang kagalang-galang na si, at tumingin sa matanda na may pagtataka, bumaligtad ba ang mundo, kagalang-galang na si, para kumampi sa akin? Hahaha, pinuno ng sekta, nagbibiro ka. Kailan pa ako nagkamali sa iyo? Ang ipinaglalaban ko lang ay ang ikabubuti ng sekta. Sana ay maging mabay ang pinuno ng sekta at hindi na lang pansinin ang mga nagawa kong kasalanan noon. Higit pa sa inaasahan ng Ethan, at nakamit niya ang pabor ng publiko. Sana lang ay mapataas niya ang antas ng ating sekta. Yumuko si kagalang-galang si. Tinitigan siya ni Wilson ng may lubos na pag-aalinlangan sa kanyang posisyon. Tumawa ng mahina si kagalang-galang si, kung iyon lang, pinuno ng sekta, aalis na ako. Hindi pa nagsasalita si Wilson sa lahat ng oras na ito. Ngunit lumingon ang matanda ng tatawid na sana siya sa pinto ng may mapanlinlang na ngiti, hahaha, pinuno ng sekta, tama ka sa isang bagay. Ang bago ay papalit sa luma. Pero maaaring masyadong malakas ang kanyang pagnanasa. Ngayon ay pinapalitan niya ang mga patakaran ng sekta para sa kanya, bukas, magkakaroon siya ng upuan para sa isang tao. Anong ibig sabihin yan? Sigaw ni Wilson. Ngumisi si kagalang-galang si, mga kalokohan lang ng isang matandang lalaki, pinuno ng sekta. Umalis si kagalang-galang si na tumatawa at yumuko muli, dahil napalitan na ng bago ang bago, iniisip ko kung hanggang saan kaya ito aabot, gaano kaya kaluma ang magiging sira. Hahaha. Naku pong gunggong. Dumura si Wilson, namumuti ang mga buko-buko niya. Habang iniisip niya ito, lalo niyang nakikita ang kapangyarihan ni Ethan sa loob ng sekta na umuugat. Masyadong mabilis ang kanyang bilis kahit para sa sect master na ito. Kumalat ang desisyon sa buong sekta na nag-iwan sa mga inner at outer disciples na natigilan. Ang Elite Labor Office ay isa lamang pangakit sa papalit ng kapangyarihan sa sekta, ngunit ang katayuan nito ay nasa pinakamababang antas pa rin.
Ang tanging dahilan kung bakit tinalikuran ng mga disipulo ang masamang pangalan nito ay dahil sa mga libreng bagay. Ngunit hindi pa ito katagalan mula nang ito ay nabuo, at ito ay nakatayo na sa itaas ng mga piling tao, hawak ang karapatang husgahan ang mga kandidato ng Double Dragon Gathering. Nangangahulugan ito na hindi na makakapasok sa Elite Labor Office ng walang lakas. Tanging ang pinakamahuhusay sa mga pinakamahuhusay ang nakakapasok sa elite area, ngunit ngayong may autoridad na ang Elite Labor Office, mas magiging mahigpit ang pasukan. Halos wala ang mga pagkakataon. Ang mga nakamasid na panloob at panlabas na disipulo ay ngayon ay napupuot na sa kanilang mga kutob dahil sa dating pag-aatubili na sumali sa Elite Labor Office. Ilang buwan lang ang lumipas bago naging uso ang walang kwentang Elite Labor Office. Habang ang mga manggagawa ay lalong naging mayabang at mas may kumpiyansa, lalo na nang ang tatlong kagalang-galang na coach ay humantong sa isang grupo ng mga piling tao na sumali sa Elite Labor Office matapos makapasa sa mahigpit na pagsusulit ni Ethan. Kung mas magiging maangas pa sila, aabot sa puwitan ang kanilang mga ulo. Sila ang dating gumagamit ng kahit anong paraan para makapasok sa piling lugar. Ngunit tingnan mo kung paano nagbago ang sitwasyon nang ang mga piling tao naman ang gumawa ng parehong bagay. At lahat ng ito ay nangyari sa biyaya ng isang manggagawa, si Stuart Ethan, ang tagapamahala ng Elite Labor Office. Tumaas ang kanyang popularidad noon at noon hanggang sa punto na siya ay sinasamba. Ngunit habang ang tanggapan ng paggawa ay nagtatamasa ng marangyang buhay, ang mga panloob at panlabas na disipulo ay nasa ilalim ng kawalan. Lahat dahil sa utos ni Ethan. Kahit ang mga piling manggagawa ay dapat magwalas ng sahig. Hindi siya kayang pakialaman ng buong sekta. Bam! Bam! Isang plorera ang nadurudge ng madikit ito sa matigas at malamig na sahig. Kinuha ni Locke ang walis at winalis ang mga labi habang nakatingin ng may pagtataka sa isang sulok, ang plorera mo. Isa iyan sa mga dekalidad na Tsina na sulit na sulit. Sigaw ng binata. Tumahol si Locke, ano ba ang sinasayang ng isang cultivator na to sa mga spirit stone na to? Pinapasama mo ang mood ko, umalis ka na at hayaan mo akong maglinis. Naku, hindi, nakatatandang kapatid na Locke, kasalanan ko ito. Hinding-hindi kita makukuha. Tumahimik ka nga. Binigyan tayo ni Stuart ng trabaho, at lilinisin natin ang sekta. Gusto mo ba akong pagtamaran sa trabaho at parusahan? Umalis ka na. Matalim na sabi ni Locke. Tumakbo ang binata na parang hangin, bagamat nasa labas lamang ng pinto, habang nanunood ng may pagkabalisa at kaba. Ang silid ay nagbunga ng isang kamangha-manghang simponya ng mga tunog mula sa pinakamahina hanggang sa pinakamatalas. Wala pang 15 minuto, lumabas si Locke dala ang walis, ngayon ay malinis na ito. Iiwan ko na sa iyo ang iba. Maraming salamat, nakatatandang kapatid. Yumuko ang binata at umalis si Locke na may nakaumbok na dibdib. Pumasok ang binata para manood ng palabas na pangkatatakutan. Pang-Tinder na lang mesa ngayon, at ang mga dingding ay may malalaking butas para makahinga. Hindi ito pagwawalis, kundi demolisyon. Ang pag-iisip kung paano niya lilinisin ang kanyang kwarto araw-araw ay nagdulot ng dilim sa kanyang mukha. Halos maiyak na ang lalaki. Wala bang maayos na manggagawa dyan? Bueno, ang mabubuti ay ipinadala sa mga matatanda, habang ang pinakamahuhusay sa pinakamahuhusay, ang mga piling manggagawa, ay nagpupunta sa mga tahanan ng mga disipulo sa loob at labas ng bahay. Dahil hindi pa nila ito nagagawa, may tendensya silang maglagay ng labis na sigla dito, na nagresulta sa kahangahangang likhang sining na ito ngunit kakaiba sa bawat pagkakataon. Bagamat alam ng mga demolition men na walang panloob at panlabas na disipulo ang maglalakas loob na sumilip habang sila ay papasok sa trabaho. Dahil ang Elite Labor Office ang pinakamagaling sa sekta, lahat ay gustong sumali. Kahit gaano pa sila magreklamo, hindi man lang sila kayang lumaban, lalo na't papatayin lang sila nito. Nasa likod ng mga manggagawa ang mga patakaran ng sekta ngunit nasa ilalim pa rin ang kapangyarihan ng mga elite. Nakakatawa ito kaya kahit ang mga matatanda ay hindi nakikialam. Talagang papasok ako sa labor office bukas. Hindi na nakatiis ang binata ngunit naalala niya ang kanyang maliit na lakas at bumantong hininga.
Dahil sa dami ng naglalaban-laban para makapasok, nagsagawa na ngayon ng pagsusulit ang Labor Office para kunin lamang ang mga pinakamahusay. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.